Ang aking asawa ay umuwi mula sa biyahe. At tinanong ako kung bakit hindi ko siya tinawagan kahit isang beses. Kalmado akong sumagot. Tinawagan ko siya. Kinuha ng iyong anak ang telepono. Nagulat siya. 7 taon na kaming kasal. At wala kaming anak. Makalipas ang isang sandali, namutla siya. At sasabihin sana ang paliwanag. Isang pangungusap lang ang sinabi ko, na ikinabaliw ng buong pamilya niya. Nandito na ako. Ang mahinang tunog ng gulong ng maleta sa sahig ay umalingaw-ngaw sa labas ng pinto. Tuyo na parang naghila ng hiwalayan sa bahay, na tahimik sa loob ng 8 araw. Ipinasok ni Rico ang maleta. Ang kanyang suit jacket ay nakasabit sa kanyang braso. Ang kurbata ay maluwag. At ang kanyang mukha ay pagod mula sa mahabang biyahe. Kung noon, tumayo na siguro ako. Kinuha ang kanyang jacket. Tinanong kung gutom siya o kung gusto niyang maligo ng mainit. Ngunit ng araw na iyon, nakaupo lang ako sa upuan. Binubuklat ang isang magasin na matagal nang bukas ngunit hindi ko mabasa kahit isang linya. Huminto si Rico sa pinto at tumingin sa akin ng ilang segundo. Honey, umuwi na ako. Hindi mo man lang sasabihin? Tumingin ako sa kanya. Kalmado ang boses na ikinagulat ko. Oo, alam ko. Ikinabit niya ang maleta sa dingding. Lumapit sa akin. May kaunting inis sa kanyang mga mata. At kaunting pagtataka. Para bang hindi siya sanay sa asawang hindi na tumatakbo para salubungin siya. 8 araw kang umalis. Hindi mo ako tinawagan kahit isang beses. May galit ka ba? Isinara ko ang magasin at maayos na inilagay sa mesa. Tumawag ako. Kumunot ang noo ni Rico. Kailan? Wala akong miss call mula sa iyo. Miyerkules ng gabi, mga 9. Natahimik siya ng ilang segundo at mabilis na nagsalita. Siguro nagmi-meeting ako noon o naubusan ng baterya ang telepono ko. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Walang sumagot sa telepono. Bahagyang nagbago ang kulay ng mukha ni Rico, ngunit pinilit pa rin niyang magsalita ng normal. Sino ang sumagot? Dahan-dahan kong sinagot, ang iyong anak. Biglang tumahimik ang kwarto. Nakatayo si Rico sa harap ko. Malaki ang mga mata. Nakabuka ang labi. Ngunit walang tunog na lumabas. Sa 7 taong mag-asawa kami, hindi ko pa siya nakitang nagpanik ng ganoon. Dati ay mahusay siyang magtago ng damdamin. At sa bawat problema, alam niyang magsabi ng sapat na salita para maniwala ang iba. Ngunit sa sandaling iyon, isang pangungusap ko lang ang nagpunit sa maskara. Nasuot niya sa loob ng maraming taon. Pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti siya ng pilit. Ana, anong sinasabi mo? 7 taon na tayong kasal. Wala tayong anak. Baka nagkamali ka lang ng dinig. Ang bata ay mga 4 o 5 taong gulang. Malinaw niyang sinabi. Naliligo si Papa. Sino ka? Namutla ang mukha ni Rico. Umatras siya ng kalahating hakbang. Hirap na hirap lumunok. Ana, pakinggan mo ang paliwanag ko. Siguro anak iyon ng kasama ko. Pinaglaruan niya ang telepono. Rico, tinawag ko ang kanyang pangalan. Sa isang salita lang, agad siyang tumahimik. Mula nang ikasal tayo, pinagalitan ako ng nanay mo dahil hindi ako nagkaanak. Sa bawat pagtitipon ng pamilya, sinasabi niya sa harap ng mga kamag-anak na ako ay isang babaeng hindi makapanganak. Hindi ka man lang isang beses umupo sa tabi at ipinagtanggol ako. Yumuko si Rico. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa kanya. Noong nakaraang buwan, sinabi pa ng nanay mo na kung hindi ako mabuntis ngayong taon, dapat na raw akong mag-file ng annulment kaagad. At huwag nang manatili sa pamilya De La Cruz. Anong sinabi mo sa akin noong gabing iyon? Sinabi mo na, intindihin ko, ang mga matatanda ay umaasa lang na magkaroon ng apo na kukunin. Itinaas ni Rico ang kanyang kamay upang hawakan ang aking kamay. Ana, ako, umurong ako. Huwag mo akong hawakan, huminto siya. Tinitigan ko ang lalaking minsan kong minahal, nang higit sa sarili ko. Sa loob ng 7 taon, ilang beses ko nang sinisi ang sarili ko.
3 beses akong nagpakonsulta. Bawat beses, sinasabi ng doktor na normal ang katawan ko. Naisip ko na ang in vitro fertilization at lihim na umiyak sa banyo pagkatapos ng bawat mapait na salita ng aking biyenan. At ikaw, lagi mo akong niyayakap at sinasabing okay lang, kahit walang anak, basta kasama kita. Noong araw na iyon, naniwala ako. Naniwala ako ng walang pag-aalinlangan. Binuksan ko ang drawer, kinuha ang isang folder ng mga papel na inihanda ko at inilagay sa harap niya. Naaalala mo pa ba ito? Tumingin si Rico. At sa isang iglap, namutla ang kanyang mukha. Ito ang resulta ng kanyang male fertility test sa isang ospital sa Maynila 3 taon na ang nakakaraan. Ang diagnostic line ay nasa gitna ng pahina. Walang sperm sa semen. At ang posibilidad ng natural na pagbubuntis ay halos 0. Nanginginig niyang kinuha ang papel. Paano mo nakuha ito? Pinunit niya ang papel at sinabi sa akin na normal na check-up lang iyon. Ngunit nakalimutan mo na may record ang ospital. At sa sapat na dokumento, maaari ko pa rin kumuha ng kopya. Napaupo si Rico sa upuan. Sa sandaling iyon, ang lalaking minsan ay kalmado, kumpiyansa, at tumayo sa harap ng mga kamag-anak, habang pinagagalitan ako, ay biglang naging maliit at nakakaawa. Nagpatuloy ako. Kalmado pa rin ang boses ko ngunit bawat salita ay parang naghihiwa sa sarili ko. Sa loob ng 7 taon, hindi ako ang hindi makapagkaanak. Ikaw, ngunit hinayaan mo ang nanay mo, napagalitan ako sa loob ng 7 taon. Hinayaan mo ang buong pamilya mo. Natingnan ako na parang isang problema ng pamilya. Tapos ngayon, saan nanggaling ang isang bata na tumatawag sa iyo na, Papa? Tumingala si Rico. Namumula ang mga mata. Ana, komplikado ang kwentong iyon. Hindi ko talaga alam kung paano sasabihin. Hindi mo na kailangang sabihin. Putol ko sa kanya. Hayaan mo akong tulungan. Alam ng nanay mo na hirap kang magkaanak kaya naghanap siya ng paraan para mapanatili ang dangal ng pamilya De La Cruz. Kilala niya ang babaeng iyon. Kilala niya ang batang iyon. Ang buong pamilya mo ay tahimik. Naghihintay lang na hindi ko na makaya at humingi ng annulment para maiuwi mo ang mag-ina na iyon ng legal at marangal. Tama ba? Nahulog ang suit jacket ni Rico sa sahig. Isang napakaliit na tunog, ngunit sa akin, ito ay parang huling pagbagsak ng kasal na ito. Hindi siya sumagot. At ang kanyang katahimikan ay ang pinakamalinaw na sagot, bahagya akong ngumiti. Hindi dahil sa saya, kundi dahil kung hindi ako ngumiti, takot ako na bumagsak ako sa harap niya. Rico, mag-impake ka na. Tumingala siya. Ana, mula ngayon, umalis ka na sa bahay ko. Bahay natin ito. Hindi. Ito ang apartment na binili ko bago tayo ikasal. Ang titulo ay nakapangalan lang sa akin. Noong araw na iyon, sinabi mong, mahal mo ako. Hindi mo kailangang magkaroon ng co-ownership ng ari-arian. Ngayon, sa paggunita, marahil iyon ang tanging disenteng bagay na ginawa mo para sa akin. Tumayo si Rico, puno ng pagsusumamo ang kanyang mga mata. Ana, nagkamali ako. Ngunit bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon please. Ipapaalam ko ang lahat. Hindi kami ng babaeng iyon tulad ng iniisip mo. Tinitigan ko siya. At naramdaman ko na hindi na masakit ang puso ko tulad ng dati. Ito ay malamig. Isang lamig pagkatapos ng napakaraming taon ng pagyurak. Pagkatapos ng napakaraming gabi na tinatanong ang sarili kung anong mali ang nagawa ko para tratuhin ng ganoon. Mayroon kang 30 minuto. Ana, hindi ako magsasalita ng pangalawang beses. Kung hindi ka pa nakakaalis sa loob ng 30 minuto, tatawagin ko ang security. Nakatayo siya doon. Nanginginig ang mga labi. Hindi na ang itsura ng asawa, na minsan kong pinaniniwalaan, na magiging suporta ko habang buhay. Lumakad ako patungo sa kwarto, at huminto sa pintuan. Bago ka umalis, tandaan mong tawagan ang nanay mo. Sabihin mo sa kanya na ang babaeng pinagalitan niya na hindi makapanganak sa loob ng 7 taon ay alam na ang lahat.
At tanungin mo rin siya para sa akin. Kung nakatulog ba siya, nang mahimbing, habang karga ang apo, na bunga ng isang kasinungalingan? Isinara ko ang pinto. Pagkasara ng pinto, nanlambot ang buong katawan ko. Sumandal ako sa pinto. Umiiyak ng tahimik. Hindi dahil sa panghihinayang kay Rico. Siguro umiyak ako para sa babaeng si Ana. 7 taon na ang nakaraan. Ang babaeng nakasuot ng puting wedding gown, hawak ang kamay ng isang lalaki at naniwala na nakahanap na siya ng tahanan. Makalipas ang 5 minuto, pinunasan ko ang aking mga luha, binuksan ang drawer, at sa wakas, ay kinuha ang isang brown folder ng mga dokumento. Nasa loob ang mga bagay na lihim kong kinolekta sa paglipas ng panahon, mga bank statement, mga larawan ni Rico na yakap ang isang bata sa isang amusement park, mga larawan ng aking dating biyanan, nakasama ang isang batang babae, at mga mensahe na akala ni Rico ay nabura na niya. Inilagay ko ang aking kamay sa folder, huminga ng malalim. Sa sala, umalingaw-ngaw ang mabagal na paghila ng maleta. Pagkatapos ay ang tunog ng pagbubukas at pagsasara ng pinto. Tumayo ako, hinila ang kortina, at tumingin sa courtyard ng apartment. Hinihila ni Rico ang maleta patungo sa gate. Ang kanyang likod ay nakayuko. Lumingon siya sa bintana ng aking bahay. Ngunit nakatayo ako sa dilim, hindi niya ako nakita. Nagring ang telepono. Mensahe iyon mula kay Attorney Clara. Ate Ana, kumpleto na ang mga dokumento. Kung magdesisyon ka, bukas ng umaga, ay maaari na tayong magsimula sa proseso ng annulment. Maikli akong sumagot. Bukas ng umaga. 9. Isinara ko ang screen. Tinitigan ang lungsod sa labas, na nagsisimulang magbukas ng mga ilaw. Sa loob ng 7 taon, akala ko nabubuhay ako sa isang tahanan. Ngunit pala, ito ay isang kulungan na itinayo ng mga kasinungalingan. Ngunit mula sa sandaling iyon, alam kong hindi na ako ang ibong nakakulong doon. Kinabukasan, maaga akong nagising, kahit na halos hindi ako nakatulog kagabi. Ang bahay pagkatapos umalis ni Rico ay kakaibang tahimik. Dati, bawat umaga, naririnig ko ang tunog ng pagbubukas niya ng gripo sa banyo. Ang alarm clock ay tumutunog ng ilang beses, at pagkatapos ay tumitigil. Ang tunog ng mabilis niyang pagtatanong kung nakaplansya na ang kanyang kamisa. Ang mga tunog na iyon ay dating gawi, at dating bagay na nagpapaisip sa akin na mayroon akong pamilya. Ngunit sa isang gabi lang, lahat ay nawala. Nag-iwan sa akin ng isang puwang na malamig at magaan. Tulad ng isang taong kakatapos lang ng mahabang lagnat ngunit ang katawan ay nanlalambot pa rin. Nagtimpla ako ng isang tasa ng mainit na tsaa, umupo sa hapagkainan, tinitigan ang brown na folder ng mga dokumento sa harap ko, na naglalaman hindi lang ng mga ebidensya, kundi pati na rin ng 7 taon ng pagtitiis, 7 taon ng pagsisisi. 7 taon na yumuyuko ako sa aking biyenan. Akala ko noon ang kasal ay isang maliit na pagtitiis, isang maliit na pagmamahal, isang maliit na pag-urong, at makakaraos. Ngunit ngayon ko lang naintindihan na may mga tao na hindi tinitingnan ang aking pagtitiis bilang pagmamahal. Tinitingnan nila iyon bilang kahinaan upang tapakan. Eksaktong 8:30, dumating ang kapatid kong si Miguel para sunduin ako. Nakasuot siya ng puting kamisa, itim na pantalon, seryoso ang kanyang mukha kaya alam kong narinig na niya ang lahat mula sa nanay ko. Binuksan ko ang pinto, hindi pa ako nakapagsalita. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at mahinang tinanong, "Nakakain ka na ba ng almusal?" Isang simpleng tanong lang iyon, ngunit nanikip ang lalamunan ko. Mula kahapon, walang nagtanong kung masakit ba ako o pagod. Sa ganoong boses. Umiling ako. Hindi ako gutom. Kumunot ang noo ni Miguel at inilagay sa kamay ko ang isang maliit na kahon ng tinapay. Kahit hindi gutom, kumain ka ng ilang subo. Kailangan mong maging alerto ngayon. Hindi tayo pupunta doon para umiyak. Yumuko ako upang tanggapin. Sa sandaling iyon, naramdaman kong bumalik ako sa pagkabata ko. Sa bawat pagkakataon na inaapi ako ng mga kaibigan, palaging may kapatid na nakatayo sa harap ko para protektahan ako. 7 taon bilang manugang. Pinilit ko ang sarili kong maging matatag
Dapat kong panatilihin ang dangal ng aking asawa. Hindi dapat abalahin ang aking mga magulang. Nakalimutan ko na mayroon pa akong pamilya sa likod ko. At kung lilingon ako, nandoon pa rin sila. Sa daan patungo sa opisina ni Attorney Clara, napakabagal magmaneho ni Miguel. Hindi siya nagtanong ng marami. Sinabi lang niya. Umiyak siya buong magdamag kagabi. Lumingon ako at tumingin sa labas ng bintana. Patawad. Dapat sinabi ko ng mas maaga. Hindi ikaw ang dapat humingi ng tawad. Lumalim ang boses niya. Ana, nakayanan mo ito ngayon dahil disente ka. Hindi dahil sa nagkamali ka. Ngunit mula ngayon, huwag nang maging disente sa mga taong hindi marunong makaintindi. Tahimik akong tumango. Sa labas, abala ang kalsada sa umaga. Ang mga nagtitinda ay nagbukas ng tindahan. Ang mga estudyante ay may dalang bag na naglalakad sa bangketa. Ang matataas na gusali ay nagpapasinag ng sikat ng araw sa kalsada. Ang buhay ay patuloy na umaagos ng normal. Tanging ang aking buhay lang ang napunit. Ngunit sa gitna ng normalidad na iyon, naramdaman kong kailangan kong magpatuloy sa buhay. Kailangan kong lampasan ang bagay na ito sa sarili kong mga paa. Nang dumating kami, tapos na ang lahat ng papeles na inihanda ni Attorney Clara. Si Ate Clara ay mahigit 40 anyos. Payat ang pangangatawan. At mabagal ngunit matatag ang boses. Tiningnan niyang muli ang mga dokumento. At sinabi, Ginang Ana, sa mga kasalukuyang ebidensya, may matibay kayong ground para mag-file ng annulment dahil sa seryosong panlilinlang ni Ginoong Rico tungkol sa ari-arian. Ang apartment ay inyong personal na ari-arian bago ang kasal kaya wala siyang karapatang pagtalunan iyon. Ang mga gastos na nagawa sa panahon ng kasal, kung mapapatunayan na ginamit niya ito para suportahan ang ibang babae, maaari tayong humingi ng kaukulang bayad pinsala. Narinig ko ang bawat salita at ang puso ko ay kakaibang kalmado, marahil dahil sapat na ang iyak ko. Kapag ang isang babae ay may pag-asa pa, sasaktan siya, magmamakaawa, at gustong marinig ang paliwanag. Ngunit kapag patay na ang pag-asa, lahat ay magiging papeles, ebidensya, at kung paano umalis, nang hindi na masasaktan pa. 9:10. Dumating si Rico. 9:10. Nakasuot siya ng suit kagabi, na marahil ay hindi niya pinalitan. Payat ang mukha, namumula ang mga mata, at may balbas sa kanyang baba. Sa likod niya ay ang kanyang nanay, si Ginang Santos. Nakasuot siya ng madilim na floral Filipiniana, nakatali ang buhok, may hawak na handbag, at mayabang pa rin ang lakad, tulad ng dati niyang pagdating sa bahay ko. Tanging nang makita niya si Miguel na nakaupo sa tabi ko, bahagya siyang huminto. Tiningnan muna ni Ginang Santos ako, at pagkatapos ay si Miguel. Malamig ang boses. Marami rin palang tagalabas na dumating. Bakit kailangang isama ang ibang tao sa problema ng mag-asawa? Tumayo si Miguel. Magalang ngunit hindi malambot. Ako ang kapatid ni Ana. Hindi ako tagalabas. At kung gusto ninyong pag-usapan ang problema ng mag-asawa sa sarili ninyo, siguro nakalimutan ninyong isara ang pinto sa loob ng 7 taon habang pinagagalitan ninyo ang kapatid ko sa harap ng mga kamag-anak. Agad na nagdilim ang mukha ni Ginang Santos. Ganoon ka ba makipag-usap sa matatanda? Tiningnan ko siya. Kalmado ang boses. Nanay, ito na ang huling beses na tatawagin kitang ganoon. Ngayon, nandito tayo para ayusin ang annulment. Hindi para mag-away. Kung gusto ninyong panatilihin ang dangal ni Rico, umupo kayo at mag-usap ng maayos. Marahil hindi niya inaasahan na maglakas loob akong magsalita ng ganoon. Sa loob ng 7 taon, palagi akong yumuyuko, palaging nagsasabi ng opo. Nanay, pasensya na po. Kahit hindi ko kasalanan. Kaya nang tumayo ako ng tuwid at tiningnan siya, si Ginang Santos ay galit at kinakabahan. Hinila ni Rico ang kanyang kamay. Nanay, umupo kayo. Ikinampay niya ang kamay ni Rico. Ngunit sa huli, ay umupo pa rin. Itinulak ni Attorney Clara ang kasunduan sa gitna ng mesa. Napakabigat ng hangin sa silid.
kaya malinaw kong narinig ang tunog ng papel na dumadampi sa kahoy. Kinuha ni Rico ang kasunduan at binasa, at habang binabasa niya, lalo niyang hinigpitan ang hawak. Nang marating ang bahagi ng pagbabayad ng halagang inilipat niya sa babaeng nagngangalang Mia sa loob ng maraming taon, tumingala siya at tinitigan ako. Ana, kailangan mo bang gawin ito sa ganitong paraan? Tinitigan ko siya ng matagal. Ang lalaking nasa harap ko ay dating kasama kong namimili. Dating humahawak sa aking kamay sa mahihirap na araw. Dating nangako na walang sino man ang magpapalungkot sa akin. Ngunit siya rin ang tahimik na nakaupo, habang tinatawag ako ng kanyang ina, na isang babaeng hindi makapanganak, at tumalikod sa bahay tuwing weekend, upang pumunta sa ibang mag-ina. Hindi ako ang gumagawa nito. Ikaw ang nagtulak sa lahat ng ito sa ganitong punto. Lumunok si Rico. Alam kong nagkamali ako. Ngunit ang halagang iyon ay maaari kong bayaran unti-unti. At ang tungkol sa annulment, maaari ba nating pag-isipan pa? Wala na kami ni Mia, ang batang iyon. Huminto siya na parang hindi niya alam kung paano tawagin ang batang iyon. Biglang sumingit si Ginang Santos. Ana, totoo ang sinasabi ko. Nagkakamali ang mga lalaki minsan. Ngunit bilang asawa, kailangan mo ring malaman kung paano panatilihin ang iyong tahanan. Hindi ka makapagkaanak. Si Rico ay na-pressure at nagkamali siya sa labas dahil gusto lang niya na magkaroon ng tunog ng bata sa bahay. Ngayon na alam mo na ang katotohanan, humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Ano pa ba ang kailangan? Tinitigan ko siya. Wala nang galit o ingay sa puso ko. Tanging pagkabigo at kalungkutan. Hanggang sa sandaling ito, iniisip pa rin niya na ang isang paumanhin ay makakapagpawi ng 7 taon ng aking kahihiyan. Para saan kayo humihingi ng paumanhin sa akin? Tanong ko. Dahil pinagalitan ninyo ako na hindi makapanganak? Dahil alam ninyong may problema ang anak ninyo ngunit sinisisi ninyo pa rin ako? O dahil alam ninyo ang tungkol sa mag-ina ni Mia, ngunit tinitingnan ninyo pa rin ako bilang tinik sa mata? Biglang natameme si Ginang Santos at namutla ang mukha ni Rico. Inilagay ni Miguel ang kanyang kamay sa aking balikat na parang nagpapaalala sa akin na maging kalmado. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy. Gusto ko talagang maging mabuting manugang. Nang magkasakit kayo, nag-leave ako para samahan kayo sa doktor. Sa mga holidays, ako mismo ang naghanda ng handaan mula umaga hanggang gabi. Kahit magbitiw ang mga kamag-anak, ngumiti pa rin ako. Hindi dahil sa duwag ako kundi dahil akala ko ikaw ang ina ng asawa ko at nagtitiis ako para mapanatili ang pamilya. Ngunit hindi mo ako kailanman itinuring na miyembro ng pamilya. Sa iyong paningin, ako ay isang tiyan lang na hindi makapanganak ng apo para sa iyo. Namula ang mga mata ni Ginang Santos. Ngunit hindi dahil sa emosyon kundi dahil sa galit. Huwag kang magsalita ng ganoon. Dahan-dahang inilagay ni Attorney Clara ang isa pang folder ng mga papel sa mesa. Ginang Santos, ito ang kopya ng mga mensahe na ipinadala ninyo kay Ginang Ana sa loob ng maraming taon na naglalaman ng maraming nilalaman na nakakasira sa kanyang dangal at reputasyon. Kung ang kaso ay umabot sa korte, ang mga dokumentong ito ay gagamitin upang patunayan ang emosyonal na stress na pinagdaanan ni Ginang Ana. Nagulat si Ginang Santos. Lumingon si Rico at tiningnan ang kanyang ina. At pagkatapos ay ako. Marahil sa sandaling ito niya lang naintindihan na hindi na ako ang asawa na kayang suyuin ng ilang salita ng paumanhin. Itinulak ko ang panulat kay Rico. Pirmahan mo na. Tapusin natin ito ng maayos ngayon. Kung hindi, maghahain ako ng kaso sa korte. At sa panahong iyon, ang lahat ng gusto mong itago ay hindi na matatago. Tiningnan ni Rico ang panulat. Namumula ang kanyang mga mata. Ana, minahal mo ako noon, di ba? Narinig ko ang pangungusap na iyon, at bahagyang kumirot ang puso ko. Oo, minahal kita. Minahal kita ng sobra, na nakalimutan kong mahalin ang sarili ko. Ngunit ang pag-ibig ay hindi dahilan para magkaroon ng karapatan ang isang tao na magsinungaling, at ang isa naman ay kailangang magpatawad habang buhay. Minahal kita noon, ngunit naubos mo na ang pagmamahal na iyon. Yumuko si Rico.
Pagkaraan ng mahabang panahon, kinuha niya ang panulat at pumirma. Nanginginig ang kanyang sulat, na parang isang huling hiwa sa papel. Umiyak si Ginang Santos. Bumubulong, na sinisisi ako sa aking kawalang hiya. Hindi na ako sumagot. May mga tao na sa buong buhay nila ay nakikita lang ang kanilang sariling luha. Hindi kailanman nakikita ang sugat ng iba. Nang lumabas kami ng opisina, hindi pa gaanong maliwanag ang pasilyo. Huminto ako sandali. Naramdaman kong walang laman ang puso ko, ngunit mas magaan kaysa kagabi. Sa likod, tinawag ni Rico ang pangalan ko. Ana. Tinitigan niya ako. Nanginginig ang kanyang mga labi. Talagang humihingi ako ng paumanhin. Tumango ako. Tinanggap ko ang iyong paumanhin, ngunit hindi na ako babalik. Pagkasabi niyon, lumakad ako patungo sa elevator. Ang stainless steel na pinto ay nagre-reflect sa aking maputla ngunit kalmadong mukha. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, hindi na ako nakatayo sa likod ni Rico. Nakatayo ako ng mag-isa. At hindi ito kasing nakakatakot tulad ng akala ko. Paglabas ko ng law office, hindi ako agad umuwi kundi pinahinto ko ang kotse ni Miguel sa isang maliit na coffee shop sa kanto. Hindi puno ang coffee shop. May ilang tao lang na nagtatrabaho. At ang mahinang musika ay dumadaloy sa espasyo. Pinili ko ang isang upuan malapit sa bintana at umorder ng isang tasa ng black coffee. Isang bagay na bihira kong inumin noon dahil sinabi ni Rico na hindi dapat uminom ng maraming kape ang mga babae. Hindi ito mabuti para sa pagbubuntis. Nang maisip ko iyon, bahagya akong ngumiti. Sa loob ng maraming taon, namuhay ako ayon sa sinasabi ng iba na mabuti para sa akin nang hindi tinatanong ang sarili ko kung gusto ko ba talaga. Si Miguel, na nakaupo sa harap ko, ay hindi nagsalita ng marami. Tinitigan lang niya ako ng tahimik at nagtanong ng isang napakasimpleng tanong. Gaan ang loob mo na? Tumingin ako sa mesa at tumango. Oo, pero malalim din ang kalungkutan, kuya. Nagbuntong hininga siya na parang alam na niya. Normal lang iyan. Hindi madali na putulin ang isang bagay na nakakabit sa iyo sa loob ng 7 taon. Ngunit masasanay ka rin. Hindi ako sumagot. Sa labas ng bintana, patuloy ang pagdaan ng mga tao. Hindi humihinto ang buhay dahil sa isang annulment at hindi rin bumabagal dahil sa isang babae nakakatapos lang ng kasal. Patuloy lang ang lahat. Tanging ako lang ang kailangang matuto kung paano mamuhay sa bagong ritmo ng aking buhay. Umupo kami sandali. Pagkatapos ay tumayo si Miguel. Kailangan kong umuwi sa kumpanya. Umuwi ka na at magpahinga. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Tumango ako. Tinitigan ng kanyang anino na papaalis. Nang mag-isa ni na lang ako, napagtanto ko na ang katahimikan na ito ay ibang-iba sa katahimikan sa bahay kagabi. Hindi na ito mabigat. Hindi na ito nagpapahirap sa akin, kundi parang isang katahimikan na nagbibigay sa akin ng pagkakataon na huminga upang ayusin ang mga nangyari. Nakatayo na sana ako nang mag-ring ang telepono. Isang hindi kilalang numero. Nag-alinlangan ako ng ilang segundo at pagkatapos ay sumagot. Hello? Ginang Ana ba ito? Medyo nanginginig ang boses ng isang batang babae. Ako ito. Sino ito? Ako si Mia. Natahimik ako ng ilang segundo. Nakita ko ang pangalan na iyon sa mga bank statement, sa mga larawan, sa lahat ng ebidensya na kinolekta ko sa loob ng ilang buwan. Ngunit ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang kanyang tunay na boses. Ano ang problema? Kalmado ang boses ko, hindi mataas, hindi mababa, na ikinagulat ko rin. Sa kabilang linya, natahimik siya sandali, at pagkatapos ay nagsalita. Alam kong ayaw mo akong kausapin, ngunit hinihiling ko sa iyo, nabigyan mo ako ng isang beses na pagkakataon, na magkita, may gusto akong linawin. Bahagya akong ngumiti. Linawin ng ano? Magi Dumandali. Ang tungkol sa 5 taon na nakatira ka sa asawa ko, o ang tungkol sa batang tumatawag sa kanya na papa? Nanikip ang lalamunan ni Mia. Ate, tama ang sinasabi mo. Pero may ilang bagay na hindi mo pa alam. Ayoko na magkamali ka pa ng intindi.
Tumingin ako sa labas ng bintana. Nag-isip ng ilang segundo. Kung noong isang buwan, siguro binabaan ko na agad ang tawag. Ngunit ngayon na malinaw na ang lahat, naramdaman ko na hindi ko na kailangang umiwas. Saan? Sinabi ni Mia ang address ng isa pang coffee shop na hindi kalayuan sa kinaroroonan ko. Pumayag ako, binaba ang telepono, at umupo ng ilang minuto bago tumayo. Pagdating ko, nakaupo na si Mia sa isang sulok. Nakasuot siya ng beige na damit, nakatali ang buhok sa likod, at bahagyang naka-makeup ang mukha ngunit hindi maitago ang pagod. Kung hindi ko alam dati, siguro iisipin ko na isa lang siyang ordinaryong babae sa opisina, walang kakaiba. Ngunit ang babaeng iyon mismo ang kasama ng asawa ko sa loob ng 5 taon. Ate Ana, tumayo si Mia nang makita ako. Mahigpit na nakakapit ang kanyang mga kamay. Hindi ako sumagot. Umupo lang sa harap niya. Mabilis ka na magsalita. Wala akong masyadong oras. Tumango si Mia. Huminga ng malalim. Una sa lahat, humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Bahagya akong ngumiti. Dapat sinabi mo na iyan 5 taon na ang nakakaraan. Yumuko si Mia. Sa simula, hindi ko talaga alam na may pamilya na si Ginoong Rico. Sinabi niya sa akin na single siya, na may nanay lang siya sa probinsya. Naniwala ako dahil napakabuti niya sa akin. Mabuti? Tanong ko ulit. Tumingala si Mia. Namumula ang mga mata. Kahit noong panahong iyon akala ko ganoon. Nang malaman ko ang tungkol sa iyo, gusto ko nang umurong. Ngunit noong panahong iyon, buntis na ako. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Nagbuntis ka kaya ka nanatili. Tahimik si Mia. At pagkatapos, ay mahinang tumango. Hindi ko itinatanggi na nagkamali ako. Ngunit noong panahong iyon, wala na akong pagpipilian. Sinabi ng doktor, nahirap akong magkaanak. Kung itatapon ko ang batang ito, baka hindi na ako kailanman maging ina. Wala akong sinabi. Ang mga salitang iyon ay hindi nagpalambot sa puso ko ngunit hindi rin nagpagalit sa akin. Siguro dahil nalampasan ko na ang yugto kung saan gusto kong pagtalunan kung sino ang tama o mali. Tapos, tanong ko, pagkatapos sinabi ni Ginoong Rico na ipapaanul niya ang kasal ninyo, ngunit pinatagal niya. Paulit-ulit. Hindi ko rin naglakas loob na pilitin. Dahil alam kong mahina ang posisyon ko. Sabi ni Mia. Humina ang boses. Ang nanay niya? Tanong ko. Mahigpit na kinapitan ni Mia ang kanyang mga kamay. Alam na lahat ng doktor. Alam na simula pa lang. Tinulungan pa ako ng doktor sa pag-aalaga sa bata. Bahagya akong ngumiti. Hindi iyon labas sa aking hula. Kaya bakit mo ako hinahanap ngayon? Tiningnan ako ni Mia. May kaunting pagkadismaya sa kanyang mga mata. Gusto ko na wag mong palakihin ang issue. Kumunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Magpapaanul na kami. Alam kong mayroon kang ebidensya na makakapagpaalis kay Ginoong Rico sa trabaho. Makakapagpahiya sa doktor. Ngunit hinihiling ko sa iyo na huwag mong gawin iyon. Tumawa ako. At sa pagkakataong ito, hindi ko maitago ang kapaitan. Akala mo ba ginagawa ko ang lahat ng ito para maghiganti? Tahimik si Mia. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Ginagawa ko ito dahil gusto ko ng katarungan. Sa loob ng 7 taon, pinagalitan ako na hindi makapanganak, itinuring na may kasalanan, samantalang ang may kasalanan ay ang asawa ko. Sa tingin mo ba wala akong karapatang bawiin ang sa akin? Yumuko si Mia at bumaba ang mga luha niya. Alam kong may karapatan ka, ngunit kung mawalan ng trabaho si Ginoong Rico, hindi magkakaroon ng pera ang anak ko para ipagamot. Nagulat ako. Anong sakit ng anak mo? Nanginginig na sinabi ni Mia. May sakit sa dugo ang bata. Sinabi ng doktor na kailangan ng pangmatagalang paggamot. At malaki ang gastos. Sa loob ng ilang buwan, si Ginoong Rico ang nagbayad ng lahat ng gastos sa ospital. Tiningnan ko siya. Biglang nanlumo ang puso ko. Isang batang 4 o 5 taong gulang ay walang kasalanan sa lahat ng ito. Ate, hindi ko kayang humingi ng tawad sa iyo. Hinihiling ko lang na huwag mo kaming itulak sa bingit ng kawalan. Kumulo ang boses ni Mia, halos nagmamakaawa. Natahimik ako.
Nang matagal, sa isip ko ay ang imahe ng bata na hindi ko pa nakikita. Ang mga larawan ni Rico na yakap ito at nakangiti. Ang mga taon na namuhay ako sa kasinungalingan. Dalawang damdamin ang nagbabanggaan. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong ko, ano ang gusto mong gawin ko? Tumingala si Mia. Puno ng pag-asa ang mga mata. Ituloy mo na ang annulment. Kunin mo ang bahagi ng ari-arian mo. Ngunit huwag mong ilabas ang isyung ito sa labas. Huwag mong palakihin. Aalis ako ng mag-isa kung gusto mo. Basta may trabaho pa rin si Ginoong Rico para sa anak namin. Tinitigan ko siya. Nang matagal, ang babaeng nasa harap ko ay hindi na ang mapagkunwari o kumpiyansa tulad ng aking imahinasyon. Siya ay isang ina lang na natatakot para sa kanyang anak, ngunit hindi nito nabura ang kanyang mga nagawa. Hindi ako nangangako ng kahit ano. Dahan-dahan kong sinabi, ngunit hindi rin ako mahilig gumawa ng gulo. Kung susundin ni Rico ang kasunduan, kung hindi na ako guguluhin ng nanay niya, hindi ko na kailangang palawigin pa ang mga bagay. Paulit-ulit na tumango si Mia. Naiintindihan ko. Sasabihin ko sa kanya. Tumayo ako. Naghahanda na umalis. May isa pa, tawag ni Mia. Lumingon ako. Ang bata ay walang kasalanan. Kung maaari, huwag mo siyang kamuhian. Tinitigan ko siya ng ilang segundo. At pagkatapos ay tumalikod. Hindi ko kailanman kinamuhian. Ang isang bata, paglabas ko ng coffee shop. Mas mahinahon na. Ang sikat ng araw sa hapon. Huminga ako ng malalim. Naramdaman kong bahagyang bumigat ang aking puso at bahagyang gumaan. Totoo nga na walang anumang simple tulad ng itim at puti sa buhay. Ang may kasalanan ay hindi palaging masama at ang nasaktan ay hindi rin maaaring patuloy na mamuhay sa galit. Ngunit may isang bagay na alam kong malinaw. Hindi na ako babalik. Pagkaalis sa coffee shop, hindi ako umuwi kaagad kundi umikot sa kalsada sa tabi ng ilog. Sa hapon, huminahon ang lungsod. Ang gininto ang sikat ng araw ay kumalat sa tubig at ang banayad na hangin ay humihip. Dala ang amoy ng ilog at ang pamilyar na amoy ng tambutso ng sasakyan. Huminto ako. Pinatay ang makina. Umupo, nang matagal nang walang iniisip na anuman. Napakaraming bagay lang ang nagkukumpulan sa aking puso. At kailangan ng katahimikan para ayusin ang mga ito. Ang pakikipagkita kay Mia ay nagpahirap sa akin na tingnan ang kwentong ito sa isang panig lamang. Ako pa rin ang pinagtaksilan. Ako pa rin ang nasaktan. Ngunit sa kabilang panig ay hindi lang isang lalaki na nagkamali at isang babae na nakikipag-agawan. Mayroon ding isang bata, mayroon ding mga maling desisyon na nagpatong-patong at mayroon ding isang biyenan na handang baluktutin ang lahat para mapanatili ang dangal ng kanyang pamilya. Hindi ako pinalambot kay Mia. Ngunit hindi ko rin maitatanggi na totoo ang takot sa kanyang mga mata. Isang ina, kapag may sakit ang kanyang anak, ay maaaring yumuko sa sinuman. Ang yumuko na iyon ay dumating ng napakabagal na hindi na mababalikan ng lahat. Umuwi ako ng gumagabi na. Ang apartment ay pareho pa rin ng umaga, malinis, tahimik. Ang pagkakaiba lang ay sa pagkakataong ito, wala na akong pakiramdam ng pagkabigo tulad ng kagabi. Binuksan ko ang pinto, pumasok, inilagay ang bag, at naglakad sa paligid ng bahay. Ang mga gamit ni Rico ay nandoon pa rin, kahit na kinuha na niya ang ilang bahagi kahapon. Ang kanyang mga kamisa ay nakasabit sa closet. Ang kanyang sapatos ay maayos na nakalagay sa sulok. Ang tasa na madalas niyang gamitin ay nasa mesa pa rin. Tumayo ako at tiningnan sandali at pagkatapos ay nagsimulang maglinis. Hindi dahil sa galit at hindi rin dahil sa gusto kong burahin ang lahat kaagad, kundi dahil alam ko na kung hahayaan ko lang ang mga iyon, bawat tingin ko ay ibabalik ako sa nakaraan. Kinuha ko ang bawat kamisa, bawat gamit at inilagay sa karton. Habang ginagawa ko iyon, gumaan ang aking puso. Habang naglilinis, nagring ulit ang telepono. Sa pagkakataong ito, si Rico. Tiningnan ko ang screen ng ilang segundo at pagkatapos ay sinagot. Ano pa? Wala nang emosyon ang boses ko.
Natahimik sandali sa kabilang linya, at pagkatapos ay nagsalita si Rico. Mababa at pagod ang boses. Nakita mo na si Mia, 'di ba? Hindi ako sumagot kaagad. Siguro sinabi na sa kanya ni Mia. Ha? Nagbuntong hininga si Rico. Sinabi niya sa akin na alam mo na ang tungkol sa sakit ng bata. Alam ko, Ana, ayoko gamitin ang bagay na iyon para lambutin ang puso mo. Alam kong wala akong karapatan, pero hinihiling ko sa iyo ang isang bagay. Sumandal ako sa dingding. Ipinikit ang mga mata. At sinabi, huwag mong palakihin ang isyu. Ililipat mo ang pera ayon sa kasunduan. At hindi ko nahahayaan ang nanay mo na guluhin ako. Basta hindi maapektuhan ang trabaho mo. Idinilat ko ang mga mata ko. Tiningnan ang walang laman sa harap ko. Para sa anak mo. Natahimik si Rico ng ilang segundo. At pagkatapos ay sumagot. Para sa kanya. At para sa akin din. Kung mawalan ako ng trabaho, hindi lang ang bata ang magiging problema kundi pati na rin ang nanay ko. Bahagya akong ngumiti. Nang ibinigay mo ang pera kay Mia. Naisip mo ba ang nanay mo? Nang hinayaan mo ang nanay mo? Napagalitan ako sa harap ng lahat, naisip mo ba ang nararamdaman ko? Nanikip ang lalamunan ni Rico. Alam kong nagkamali ako. Kailan mo nalaman? Tanong ko. Mula nang malaman mo? O mula nang magsimula kang magsinungaling? Hindi makasagot si Rico. At hindi ko na kailangan ng sagot. Sinabi ko na. Dahan-dahan kong sinabi. Kung susundin mo ang pinirmahan mo, hindi ko na kailangang magkagulo. Ngunit kung magpapatuloy ka, o ang nanay mo na gumawa ng problema, hindi ko magagarantiya na mananahimik ako. Naiintindihan ko. Huminahon ang boses ni Rico. May isa pa. Nag-aalangan siya. Maaari mo bang wag sabihin sa labas ang tungkol sa hindi ko pagkakaroon ng anak? Huminto ako ng ilang segundo. Ito ang pinakakinakatakutan niya. Natatakot siyang mapahiya. Ana, totoo lang. Natatakot ka bang mapahiya o natatakot kang malaman ng mga tao na hinayaan mong magdusa ang iyong asawa sa loob ng 7 taon? Sa kabilang linya ay mabigat na paghinga na lang ang naririnig. Wala akong ugali na ipagkalat ang aking personal na buhay sa publiko, sabi ko. Ngunit tandaan mo ng mabuti. Ang sikreto na iyan ay hindi ako ang nagtatago para sa iyo kundi ikaw mismo. Kung isang araw ay malantad ito, huwag kang babalik para tanungin ako. Wala nang sinabi si Rico. Naging tahimik ang tawag. Ibinalik ko ang telepono. At nagpatuloy sa paglilinis. Nang matapos ang trabaho. Gabi na. Naligo ako. Nagbihis at tumayo sa balkonahe sandali. Nag-ilaw ang lungsod. Sunod-sunod ang mga bahay na lumiwanag. At dumadaloy ang mga sasakyan. Bigla kong napagtanto na hindi ko na iniisip si Rico tulad ng kagabi. Hindi dahil sa mabilis akong nakalimot, kundi dahil sa aking puso ay mayroon ng malinaw na hangganan. Lampas sa hangganang iyon, hindi na siya sa akin. Bandang 8 ng gabi, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Attorney Clara. Ana, na-transfer na ang unang batch ng pera ni Ginoong Rico. Pakicheck ninyo po. Binuksan ko ang banking app, malinaw na lumitaw ang halaga. Walang kulang kahit 1 sentimo. Sa pagtingin sa mga numerong iyon, hindi ako masaya at hindi rin ako nagalak, kundi isang napaka-praktikal na pakiramdam. Ito ang halaga ng 7 taon na ibinigay ko. Sumagot ako, natanggap ko na po. Salamat po. Tinawagan agad ako ni Attorney Clara. Ana, sasabihin ko sa iyo ang isang bagay ng maaga. Sa mga bagay na mayroon ka. Kung gusto mo, maaari pa tayong lumayo. Hindi lang annulment kundi maaari ka ring humingi ng bayad pinsala para sa emosyonal na sakit. Natahimik ako ng ilang segundo. Alam ko, pero pinipili kong huminto na dito. Tumingin ako sa labas ng balkonahe. Dahan-dahang humihip ang hangin sa aking buhok. Ayoko nang patagalin pa. Habang pinatatagal ko, mas lalo lang akong nakakulong sa kwentong iyan. Gusto ko lang matapos ito ng mabilis, para mamuhay ng sarili kong buhay. Bahagyang ngumiti si Attorney Clara. Napakatalino ng desisyon mo. Hindi lahat ay kayang gawin niyan. Binaba ko ang telepono, tumayo sandali, at pagkatapos ay pumasok sa kwarto.
Nang gabing iyon, mas mahimbing ang tulog ko kaysa sa nakaraang gabi. Wala nang magulong panaginip, wala nang pakiramdam ng mabilis na pagtibok ng puso dahil sa pag-aalala, kundi isang normal na tulog tulad ng iba. Kinabukasan, maaga akong nagising para maghanda sa trabaho. Ito ang unang araw pagkatapos ng paghihiwalay namin. Babalik ako sa kumpanya. Tumayo ako sa harap ng salamin. Inaayos ang aking buhok. Tinitigan ang aking sarili ng matagal. Hindi gaanong nagbago ang aking mukha. Tanging ang aking mga mata lang ang nag-iba, wala na ang matagal ng pagod. Pagdating sa kumpanya, tiningnan ako ng lahat nang may pag-uusisa. Siguro kumalat na ang balita tungkol sa paghihiwalay namin. Lumapit ang ilang malalapit na kasamahan. At dahan-dahang nagtanong. Ngumiti lang ako at sinabi, okay na ang lahat. Tinawag ako ng manager sa kanyang opisina. Seryoso ngunit hindi malamig ang boses. Ana, kung kailangan mo pa ng ilang araw na pahinga, sabihin mo lang, aayusin ko ang trabaho dito. Umiling ako. Okay na ako sir, gusto kong magtrabaho ng normal. Tumango siya. At hindi na nagtanong pa. Bumalik ako sa aking mesa. Binuksan ang computer. At nagsimulang magtrabaho. Ang mga numero, mga plano, mga pulong. Lahat ay nagbalik sa akin. Sa pamilyar na ritmo ng buhay. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman kong nabubuhay ako para sa aking sarili. Hindi nabubuhay sa papel ng isang asawa, na laging nag-iingat sa bawat salita ng aking biyenan. Sa gitna ng hapon, nagring ulit ang telepono ko, isang mensahe mula kay Mia. Ate Ana, ipinasok ko na sa ospital ang bata. Salamat po at hindi ninyo kami pinahirapan. Pagkabasa ko, hindi ako agad sumagot, pagkaraan ng ilang sandali. Sinagot ko lang, alagaan mong mabuti ang anak mo. Isinara ko ang screen at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Wala nang gulo sa puso ko. Tulad ng dati. Hindi pa tapos ang kwentong ito. Ngunit alam kong nalampasan ko na ang pinakamahirap na bahagi. At mula ngayon, ang susunod na mangyayari ay hindi na tungkol sa isang asawang pinagtaksilan kundi tungkol sa isang babae na natututo kung paano tumayo sa sarili niyang buhay. Ang mga sumunod na araw ay dumaan ng napakatahimik na nagulat din ako. Akala ko, pagkatapos ng isang nabigong kasal, lalo na ang isang kasal na tumagal ng 7 taon, kailangan ng mahabang panahon para masanay muli sa buhay ng mag-isa. Ngunit pala, kapag talagang binitawan na ang puso, ang lahat ay nagiging mas simple kaysa sa inaakala. Nagsimula akong bumalik sa mga lumang gawi na nakalimutan ko dati. Maaga akong nagising, nagtimpla ng kape, at tumayo sa balkonahe. Tinitigan ang kalsada sa ibaba. Wala nang nagmamadali. Wala nang tawag mula sa aking biyenan na nagtatanong tungkol sa walang kwentang bagay. At wala nang pakiramdam na kailangan kong ipaliwanag ang bawat ginagawa ko. Ang kalayaan na iyon ay hindi maingay, ngunit napakatotoo. Sa trabaho, mas nagtatrabaho ako. Hindi para makalimot sa nakaraan, kundi dahil napagtanto ko na labis akong naglaan ng oras para sa pamilya na napabayaan ko ang aking sarili. Ang mga proyekto na tinanggihan ko noon dahil abala ako sa bahay, ngayon ay kusa akong tinatanggap muli. Nagsimulang tingnan ako ng mga kasamahan sa ibang paraan, hindi na isang babae na laging humihingi ng maagang pag-uwi para magluto, kundi isang taong responsable at determinado sa trabaho. Isang tanghali habang kumakain ako kasama ang ilang babae sa aming opisina. Si Leah, ang pinakamalapit kong kasamahan, ay nakatayo at tinitigan ako ng matagal at pagkatapos ay nagsalita, Ana, iba na ang itsura mo ngayon. Ngumiti ako. Saan banda? Mas gumaan ang loob mo at mas naging malamig. Natahimik ako ng ilang segundo at pagkatapos ay tumango. Siguro, nagbuntong hininga si Leah. Sa totoo lang, naiinis din kami sa kwento mo. Pero tinitingnan ka ngayon, sa tingin ko, mas mabuti pa nga ang ganoon. Hindi ako umayaw. Oo, mabuti. Masakit ngunit kinakailangan. Nang hapong iyon, habang naghahanda akong umuwi, nakatanggap ako ng tawag mula sa hindi kilalang numero.
Hindi ko sana sasagutin ngunit sa huli, ay sinagot ko pa rin. Hello? Sa kabilang linya ay ang boses ng isang nasa edad na lalaki na may kaunting pag-aalinlangan. Maaari ko bang tanungin kung ito si Ana? Opo, ako po ito. Ako si Dr. Leo, ang doktor na nagpapagamot kay baby Ethan. Huminto ako sandali. Ethan, anak ni Rico at Mia. Opo, may problema po ba? Sa totoo lang, tumawag ako sa iyo dahil iniwan ng pamilya ang numero mo. Sinabing kung kinakailangan, ay maaaring kontakin ka. Hindi simple ang kalagayan ng bata, tulad ng iniisip mo. Mahina akong hinawakan ng aking kamay. Anong ibig sabihin ninyo, doktor? Kailangan ng bone marrow transplant ang bata. At kasalukuyan kaming naghahanap ng angkop na donor sa pamilya. Natahimik ako ng ilang segundo. Ang mga sinabi ni Mia noon ay bahagi lamang. Walang sinuman sa pamilya sa panig na iyon ang angkop. Nag-alinlangan ang doktor. Nagkaroon na kami ng preliminary tests. At hindi maganda ang resulta. Isang pag-iisip ang dumaan sa aking isip. Ngunit agad kong binaliwala. Kaya tinawagan ninyo ako, doktor. Dahil wala pa kaming huling conclusion. Ngunit ayon sa impormasyon, dati kang nagkaroon ng fertility tests kasama si Ginoong Rico. Ang record na iyon ay maaaring makatulong sa pagtatasa. Kung pumayag ka, umaasa kaming makapagbigay ka ng suporta. Naiintindihan ko. Hindi sila direktang humihingi ng labis. Isang paghahanda lamang. Hayaan mo akong suriin. Kung mayroon ako, ay makikipag-ugnayan ako sa doktor. Salamat. Binaba ko ang telepono. At tumayo ng matagal sa aking opisina. Akala ko tapos na ang lahat ngunit may isa pang layer na bumukas. Nang gabing iyon, umuwi ako at hinanap ang mga lumang dokumento. Ang medical record box na itinago ko pa rin sa drawer mula sa mga nakaraang fertility clinic visits. Binuksan ko at bawat papel ay malinaw na lumitaw. Malamig. Ang konklusyon ng doktor noon ay nandoon pa rin. Si Rico ay hindi makapagkaanak. Umupo ako sa kama. Hawak ang folder ng mga dokumento sa aking kamay at biglang bumulwak sa aking puso ang isang kakaibang pakiramdam. Kung tama ang konklusyon na iyon, sino ang ama ng batang iyon? Ayoko maghinuha, ngunit napakalinaw ng lohika. At kung totoo iyon, ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa pagtataksil. Nagring ulit ang telepono ko. Sa pagkakataong ito ay ang aking dating biyenan. Tiningnan ko ang screen ng ilang segundo at pagkatapos ay sumagot pa rin. Ana, ang boses niya ay pareho pa rin ng dati ngunit hindi na kasing taas ng dati. Opo nanay, gusto ko sanang kausapin ka. Hindi ako agad sumagot. Sige po nanay. Natahimik siya ng ilang segundo na parang nag-iisip ng bawat salita. Ang tungkol kay Rico, alam kong nasaktan ka. Hindi ko ito itinatanggi. Bahagya akong kumunot ang noo. Hindi ito ang paraan niya kadalasang makipag-usap. Ngunit ngayon, malubha ang sakit ng bata. Kahit papaano, ay apo ko pa rin iyon sa bahay. Bahagya akong ngumiti. Apo sa bahay o anak nino? Sigurado po ba kayo? Tumameme sa kabilang linya. At nagkaroon ng mahabang katahimikan. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya ulit. Tanungin mo ulit si Rico. O tingnan mo ang medical records niya. Hindi na ako nagsalita. May mga katotohanan na hindi mo na kailangang sabihin lahat. Maiintindihan na lang ng mga tao. Nagsimulang nanginginig ang boses niya. Ana, alam mo na ba ang nangyari? Alam ko kung ano ang kailangan kong malaman. Hindi. Hindi iyan totoo. Putol ko. Bakit ka tumawag sa akin? Kung para humingi ng tulong, pasensya na. Wala akong obligasyon. Kung para magreklamo, hindi na kailangan. Huminga siya ng malalim at mabilis na nagsalita. Hindi ako galit sa iyo. Gusto ko lang na pag-isipan mo. Kahit paano, dati ay manugang ka namin. Ipinikit ko ang mga mata ko ng isang segundo at pagkatapos ay idinilat. Dahil dati akong manugang, kaya ako nanatiling tahimik hanggang ngayon. Binaba ko ang telepono. Nang gabing iyon, hindi ako agad nakatulog. Umupo ako sa mesa.
Tinitigan ang folder sa harap ko. Ang mga malamig na salita ay naging susi sa napakaraming bagay. Kung ang bata ay hindi anak ni Rico, ano ang itinago ni Mia? At si Rico, hindi ba talaga niya alam? O niloloko niya lang ang sarili niya? Ayoko nang lumalim pa, ngunit may mga bagay na kahit hindi mo hanapin, kusang dumarating. Kinabukasan, kusang loob akong tumawag ulit sa doktor. Ako si Ana. Tumawag po kayo kahapon. Opo, naaalala ko. Mayroon po akong lumang medical records. Dadalhin ko sa ospital. Salamat. Binaba ko ang telepono. Naghanda para magtrabaho ng mas maaga kaysa karaniwan. Sa daan. Hindi na magulo ang puso ko, tulad ng kagabi. Hindi ako tumulong dahil sa utang na loob. At hindi rin dahil sa awa. Gusto ko lang na maging malinaw ang lahat. Pagdating sa ospital, nakilala ko ang doktor at ibinigay ang mga dokumento. Tiningnan niya ng maigi at pagkatapos ay tiningnan ako ng mas seryoso. Napakahalaga ng mga dokumentong ito. Naiintindihan ko. Maaari itong humantong sa mga conclusion na hindi madaling tanggapin. Tumango ako. Okay lang. Umalis ako sa ospital. Lumabas. At huminga ng malalim. Malinaw pa rin ang langit. Sumisikat pa rin ang araw. Ngunit alam kong mula ngayon, ang kwentong ito ay tatahak sa ibang direksyon. At sa pagkakataong ito, hindi lang pagtataksil kundi isang katotohanan na matagal nang itinago at ngayon ay dapat nang lumabas. Pagkatapos ng araw na dinala ko ang mga dokumento sa ospital, hindi agad nangyari ang lahat tulad ng akala ko. Walang mabilis na tawag at walang anumang anunsyo sa araw na iyon. Ang aking buhay ay patuloy na naging tahimik, na minsan ay tinatanong ko ang sarili ko kung nakakalabas na ba ako sa lahat. Ngunit ng hapon ng ikatlong araw, pagkatapos kong matapos ang isang meeting, nagring ulit ang telepono. Numero pa rin ng ospital. Sinagot ko, kalmado ang boses. Hello, pakinggan ko. Dahan-dahang nagsalita ang doktor na parang pinag-iisipan ang bawat salita. Ginang Ana, kailangan kong makipag-usap sa iyo tungkol sa ilang bagay. Maaari ka bang pumunta sa ospital? Tiningnan ko ang relo. Halos tapos na ang oras ng trabaho. May seryoso po bang problema, doktor? Hindi siya direktang sumagot. Mas mabuti kung pumunta ka. Kailangan nating linawin ang lahat. Hindi na ako nagtanong pa. Sumagot lang ng maikli. Opo. Pupunta ako kaagad. Sa daan patungo sa ospital. Hindi ako nagplay ng musika. At hindi rin ako tumawag sa sinuman. Ang aking isip ay kakaibang walang laman. May mga hinala na kahit hindi pa nakumpirma ay napakalinaw na hindi na kailangan pang sabihin. Pagdating ko, naghihintay na ang doktor. Pinaunlakan niya ako sa kanyang opisina. Isinara ang pinto at naglagay ng isang bagong folder ng mga papeles sa harap ko. Ikinumpara namin ang iyong records sa mga kamakailang test results ni Baby Ethan. Umupo ako ng tuwid nang hindi hinahawakan ng folder at tinitigan ako ng doktor. Wala na ang dating distansya sa kanyang mga mata. Ginang Ana, sa biological na aspeto, hindi maaaring si Ginoong Rico ang ama ng bata. Hindi ako nagulat. Tanging isang napakagaan na pakiramdam ang dumaan, tulad ng isang bagay na alam na noon pa, na ngayon ay nakumpirma na. Naiintindihan ko. Nagpatuloy ang doktor. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit hindi kami makahanap ng compatibility sa pamilya sa panig ng ama. Ngunit ang problema ay hindi rin nagbigay ng sapat na impormasyon ang ina ng bata. Bahagya akong ngumiti ngunit walang kaunting kagalakan. Siguro ayaw nila. Kailangan nating alamin ang pinagmulan ng paglipat ng bata upang makahanap ng angkop na donor. Kung hindi, magiging mahirap ang paggamot. Natahimik ako sandali at pagkatapos ay nagtanong. Alam na ba ng pamilya sa panig na iyon? Nagbuntong hininga ang doktor. Kinausap lang namin ang kanilang reaksyon ay hindi maganda. Hindi ko na kailangang magtanong. Nahulaan ko na. Para sa isang pamilyang pinahahalagahan ang dangal, tulad ng pamilya ni Rico, ang katotohanang ito ay parang isang direktang suntok sa kanilang pagpapahalaga sa sarili. Nagawa ko na ang bahagi ko.
Tama ba, doktor? Tama. Wala ka ng anumang obligasyon. Tumango ako at tumayo. Kung gayon, sana ay itago ninyo ang impormasyon mula sa akin. Naiintindihan namin. Umalis ako sa ospital. Sa pagkakataong ito ay mas magaan ang aking mga hakbang kaysa sa nakaraang araw. May mga bagay na mabigat kapag malabo, ngunit kapag malinaw na, nagiging simple. Nang gabing iyon, hindi pa ako nakakakain nang tumunog ang doorbell. Hindi ako naghihintay ng sinuman, kaya medyo nagulat ako. Nang buksan ko ang pinto, napatulala ako. Nakatayo sa harap ko si Rico. Halatang pumayat, malalim ang mga mata. Gusot ang kamisa. Hindi na ang imahe ng isang lalaking laging maayos. Tulad ng dati. Tiningnan niya ako. Paos ang boses. Gusto kong makipag-usap. Hindi ko binuksan ngunit hindi ko rin isinara ang pinto. Sige, magsalita ka. Tumayo siya ng tahimik na parang hindi alam kung saan magsisimula. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita siya. Alam mo na ang lahat, di ba? Tiningnan ko siya ng diretsyo. Anong pinag-uusapan mo? Ngumiti si Rico ng mapait. Huwag ka nang magpanggap, sinabi na sa akin ng ospital. Ikinrus ko ang aking mga braso. Bahagyang sumandal sa pinto. Kaya ano ang gusto mong sabihin ko? Humakbang siya at pagkatapos ay huminto. Pinapanatili ang distansya. Hindi ko anak si Ethan. Hindi ako sumagot, tinitigan lang siya. Nagpatuloy siya, mas mahina ang boses. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Tumawa ako ngunit napakagaan ng tawa. Hindi mo alam o ayaw mong malaman. Tahimik si Rico. Nagpatuloy ako. 7 taong kasal. Alam mong hindi ka makapagkaanak. Ngunit nang magbuntis siya, wala kang anumang pagdududa. Ipinikit niya ang mga mata. Paos ang boses. Nagduda ako ngunit pinili kong maniwala. Tumango ako. Maniwala? O kailangan mo ng dahilan para maniwala? Hindi sumagot si Rico. Alam niya mismo ang sagot sa tanong na iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, Ana, nagkamali ako. Tinitigan ko siya ng kalmado. Matagal ka nang nagkamali. Lumunok siya. Hindi ako nandito para magpaliwanag. Gusto ko lang sabihin sa iyo ang isang bagay. Naghihintay ako. Sinabi ng doktor na kailangan ng bone marrow donor. Ngunit kung hindi matukoy ang tunay na ama ng bata, halos wala ng pag-asa. Hindi ako nagulat. Kung gayon, dapat mong tanungin ang taong kailangan mong tanungin. Mahigpit na kinapitan ni Rico ang kanyang kamay. Hindi siya nagsasalita. Kung gayon, iyan ang kanyang pagpipilian. Tiningnan niya ako. May kaunting pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Alam kong wala ka ng obligasyon, ngunit gusto ko pa ring magtanong. Bahagya akong kumunot ang noo. Ano? Maaari mo ba akong tulungan? Ang tanong na iyon ay nagpatawa sa akin sa pangalawang pagkakataon, ngunit sa pagkakataong ito ay may kaunting lamig. Tulungan mo ako? Tumango si Rico. Kailangan mo lang kausapin siya. Natatakot siya sa iyo. Tiningnan ko siya nang hindi makaintindi. Ano sa tingin mo ako? Ang tagapag-ayos ng iyong gulo? Hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kaya anong ibig mong sabihin? Natahimik si Rico. Nagbuntong hininga ako. Dahan-dahang ang boses ko. Rico, pakinggan mo ako ng mabuti. Umalis na ako sa kasal na iyon. Ang anumang bagay na may kinalaman sa iyo at sa kanya. Wala akong responsibilidad. At wala rin akong obligasyon. Yumuko siya. Alam kong ganoon. Kung gayon, huwag ka nang bumalik sa akin. Isang mahabang katahimikan, ang hangin mula sa pasilyo, ay nagpababa ng kurtina sa likod. Tumingala si Rico. Namumula ang mga mata. Ana, talagang nagsisisi ako? Tinitigan ko siya. Wala nang galit. Wala nang kalungkutan. May mga bagay na hindi epektibo ang pagsisisi. Tumango siya na parang tinatanggap. Naiintindihan ko. Tumalikod siya at mabagal na lumakad. Tumayo ako doon, tinitigan siya at hindi tinawag. Nagsara ang pinto, at naging tahimik ang kwarto. Sumandal ako sa pinto. Ipinikit ang mga mata sandali.
Hindi sa wala akong nararamdaman, kundi pagkatapos ng lahat ng iyon, hindi na sapat ang mga damdaming iyon para hilahin ako pabalik. Nang gabing iyon, mahimbing ang tulog ko, ngunit hindi ko alam na sa ibang lugar, patuloy pa rin ang kwento, at hindi pa tapos ang mga natitirang katotohanan. Pagkaraan ng ilang araw pagkatapos ng pakikipagkita kay Rico, hindi ko na siya nakita na nagpakita sa labas ng aking bahay. Wala nang tawag, at wala na ring mensahe. Huminto ang lahat tulad ng sinabi ko sa kanya noon. At akala ko, ang kwento sa pagitan namin, sa pagitan ko at ng pamilya na iyon, ay talagang natapos na. Ngunit ang buhay ng tao, minsan, ay hindi ganoon kasimple. May mga relasyon na kahit kusang binitawan mo na, mayroon pa ring nakakapit sa kabilang dulo. Nang gabing iyon, umupo ako mag-isa sa balkonahe. Tinitigan ang pamilyar na kalsada. Ang tunog ng mga sasakyan ay patuloy na umaalingaw-ngaw. At ang mga tao ay patuloy na dumadaan. Ang buhay ng bawat isa ay patuloy na nagaganap. Tanging ang mga personal na kwento lang ang tahimik na nagbabago. Bandang 9, nagring ulit ang telepono ko. Sa pagkakataong ito ay isang ganap na hindi kilalang numero. Hindi ko sana sasagutin ngunit sa huli ay sinagot ko pa rin. Hello? Sa kabilang linya ay ang nanginginig na boses ng isang babae. Ate, ikaw ba si Ana? Agad kong nakilala. Mia. Isang maikling katahimikan. Maaari mo ba akong makita sandali? Hindi ako agad sumagot. Wala na tayong pag-uusapan. Nagmamadali ang boses ni Mia. Alam kong ayaw mo akong makita, ngunit wala na akong ibang makausap. Bahagya akong ngumiti. Hindi iyan problema ko. Isang beses lang. Hinihiling ko sa iyo. Natahimik ako ng ilang segundo. Hindi dahil sa lumambot ang puso ko, kundi dahil gusto kong malaman kung ano ang sasabihin niya. Saan? Huminahon ang boses ni Mia. Ang coffee shop sa tapat ng ospital. Nandito ako. Tiningnan ko ang relo. At pagkatapos ay tumayo. Nang dumating ako, nakaupo na si Mia sa isang sulok. Nang makita ako, tumayo siya. Pagod at tensyonado ang mga mata. Kung ikukumpara sa huli naming pagkikita, malaki na ang ipinayat niya. Ang kanyang mukha ay wala ng komplikadong make-up, tanging ang maputlang hitsura na lang ang natitira. Hinila ko ang upuan at umupo nang walang pasakalye. Anong gusto mong sabihin? Mahigpit na kinapitan ni Mia ang kanyang mga kamay, at pagkaraan ng ilang sandali ay nagsimulang magsalita. Ate, alam mo na ang nangyari, di ba? Tiningnan ko siya ng diretso. Alaman ng ano? Na hindi anak ni Ginoong Rico si Ethan? Hindi ko ito itinatanggi. Tapos, yumuko si Mia, nanikip ang lalamunan. Ako, hindi ko sinasadya na lokohin siya. Bahagya akong tumawa. Hindi sinasadya. Mabilis siyang tumingala. Nang makilala ko si Ginoong Rico, buntis na ako pero hindi ko alam. Natahimik ako, at hinintay siyang magpatuloy. Siya ang dati kong boyfriend. Naghiwalay kami bago ko makilala si Ginoong Rico. Akala ko tapos na ang lahat. Nanginginig ang boses niya. Nang malaman kong buntis ako, nagpanik ako. Hindi ko alam ang gagawin. Noong panahong iyon, si Ginoong Rico, napakabuti niya sa akin. Ako, huminto siya, at hindi na nagsalita pa. Tiningnan ko siya. Malamig ang boses. Pinili mong manahimik. Tumango si Mia. At nagsimulang bumagsak ang luha. Akala ko, kung mapapanatili ko siya, magkakaroon din ng pamilya ang bata. Hindi ako nagulat. At nang malaman mong hindi siya makapagkaanak, mahigpit na kinapitan ni Mia ang kanyang mga labi. Ako. Akala ko iyon ang pagkakataon. Ang tuwid na sagot ay nagpahirap sa akin na magtanong pa. Kaya ngayon, tiningnan ako ni Mia. May kaunting pagkadismaya sa kanyang mga mata. Hindi ko alam ang gagawin. Sinabi ng doktor na kailangan namin ng dugo ni Ethan. Ngunit hindi ko makontak ang taong iyon. Hindi makontak o hindi naglakas loob na makontak? Tahimik siya. Nagpatuloy ako. Sa tingin mo matutulungan kita?
Umiling si Mia, at pagkatapos ay tumango na, parang hindi rin siya sigurado. Hindi ko kayang kausapin ang aking biyenan. Si Ginoong Rico naman ay halos bumagsak. Ate, gusto ko lang may makarinig sa akin. Nagbuntong hininga ako. Nagkamali ka ng napili. Tiningnan ako ni Mia, humina ang boses. Ate, dati kang asawa niya. Mas kilala mo siya kaysa sa akin. Ngumiti ako ngunit walang kaunting init. Dahil kilala ko siya kaya ako umalis. Isang mahabang katahimikan. Ang tunog ng kutsara na dumadampi sa tasa ng kape ay mahinang umalingaw-ngaw. Pinunasan ni Mia ang kanyang mga luha. Humina ang boses. Alam kong nagkamali ako. Ngunit ang bata ay walang kasalanan. Tinitigan ko siya ng matagal. Tama, walang kasalanan. Kaya, kung maaari, huwag kang humingi ng tulong sa akin. Yumuko si Mia. Wala akong obligasyon na ayusin ang mga nagawa mo. Wala na siyang sinabi. Umupo lang doon. Tahimik na umiiyak. Tumayo ako. Ang kailangan mong gawin ay hindi ang hanapin ako, kundi ang harapin ang katotohanan at hanapin ang tamang tao. Hindi tumingala si Mia. Natatakot ako. Tiningnan ko siya sa huling pagkakataon. May mga bagay na kailangan mong gawin kahit natatakot ka dahil kung hindi, mas magiging malaki ang kahihinatnan kaysa sa inaakala mo. Tumalikod ako at hindi na hinintay siyang magsalita pa. Paglabas ko ng coffee shop, mas malamig ang hangin sa labas. Huminga ako ng malalim. Hindi na mabigat ang aking puso tulad ng dati. May mga kwento na kapag narinig mo mula sa mga taong sangkot mismo, mas lalong nagiging malinaw. Hindi ako tumulong, hindi dahil sa wala akong pakiramdam, kundi dahil may mga pagkakamali na kailangan ng bawat isa na magbayad. At sa pagkakataong ito, ang halaga ay hindi na tungkol sa pag-ibig kundi isang buhay na nakahiga sa kama ng ospital. Pagkatapos ng pakikipagkita kay Mia, umuwi ako nang hindi na mabigat ang pakiramdam tulad ng dati, ngunit hindi ring ganap na gumaan. May mga bagay na kapag nalaman mo na ang lahat, wala nang lugar sa puso para kumapit sa anumang emosyon. Walang galit, walang awa, tanging isang napakatunay na kawalan. Ngunit kinabukasan ng umaga, pagdating ko sa opisina, bago pa ako nakaupo, nagring ulit ang telepono. Numero iyon ni Rico. Tiningnan ko ang screen ng ilang sandali, at pagkatapos ay sumagot pa rin. Hello? Sa kabilang linya ay walang tunog kaagad. Tanging mabigat na paghinga, na parang kakatapos lang tumakbo ng malayo. Ana, nasaan ka? Sa opisina. Bakit? Paos na paos ang boses niya. Maaari ka bang lumabas sandali? Nandito ako sa ibaba. Huminto ako. Bakit ka nandito sa opisina? Kailangan kitang makita. Mahalaga. Tumingin ako sa labas ng bintana, patungo sa gate. Nandoon ang pamilyar niyang sasakyan. At nakatayo siya. Nakasandal sa pinto ng sasakyan. Nakayuko ang ulo. Ayoko sanang bumaba. Pero naiintindihan ko na, kung hindi ko aayusin, babalik pa rin siya. Bumaba ako. Paglabas ko, tumingala si Rico. Pagod na pagod ang kanyang mga mata, na hindi na kailangan pang sabihin na nakaranas siya ng isang gabing hindi nakatulog. Maaari ba tayong maglakad sandali? Wala akong masyadong oras. Sandali lang. Hindi na ako nagtanong pa. Sumakay lang sa kotse. Nagmaneho siya. Walang imik sa buong biyahe. Mabigat ang hangin sa loob ng kotse. Ngunit wala na ang tensyon tulad ng dati, kundi parang isang pagod na umabot na sa pinakamababang punto. Huminto ang kotse sa harap ng ospital. Lumingon ako sa kanya. Bakit mo ako dinala dito? Mahigpit na kinapitan ni Rico ang manibela. Gusto kong makita mo si Ethan. Natahimik ako ng ilang segundo. Hindi na kailangan. Hinihiling ko sa iyo. Napakababa ng boses niya ngunit sapat para malaman ko na hindi na ito isang simpleng alok. Hindi ako agad sumagot. Ngunit sa huli ay binuksan ko ang pinto at bumaba. Nagpunta kami sa pediatric ward. Puno pa rin ang pasilyo tulad ng dati. Ngunit ang hangin dito ay laging nagtataglay ng isang mahirap na ilarawan na bigat. Dinala ako ni Rico sa isang pasyente. Pagbukas ng pinto, nakita ko si Ethan na nakahiga sa kama. Mas maliit kaysa sa inaakala ko. Payat, maputla, nakapikit ang mga mata,
May IV drip sa kanyang braso at sa tabi niya ay isang heart rate monitor na naglalabas ng regular na tunog. Nakatayo ako sa pinto, hindi pumasok. Lumapit si Rico sa kama at mahinang tinawag Ethan. Si Papa ito, hindi gumanti ang bata. Marahil ay tulog o masyadong mahina para idilat ang mga mata. Bahagya akong tumalikod. Ayaw tumingin ng matagal. Bakit mo ako dinala dito? Hindi lumingon si Rico. Gusto kong malaman mo na hindi lang ito isang kwento. Kumunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Lumingon siya. Namumula ang mga mata. Akala mo ito ay bunga lang ng pagtataksil. Ngunit para sa akin, ito ay isang bata. Tiningnan ko siya. Kalmado ang boses. Hindi ko kailanman itinatanggi iyan. Kaya, maaari mo ba akong tulungan? Umiling ako. Rico, inuulit mo ang dating tanong. Hindi. Sa pagkakataong ito, hindi ko hinihiling sa iyo na kausapin si Mia. Tiningnan ko siya. Kaya, anong gusto mo? Lumapit siya. Halos bumubulong. Sinabi ng doktor na kung hindi makahanap ng angkop na donor sa pamilya, maaaring maghanap sa labas. Ngunit napakababa ng posibilidad at paubos na ang oras. Hindi ako sumagot. Nagpa-test ka ulit. Ganoon pa rin ang resulta. Alam mo na iyan matagal na. Ngumiti si Rico ng mapait. Ngunit umaasa pa rin ako na may pagkakamali. Wala akong sinabi. Nagpatuloy siya. Ana, hindi ko alam kung sino ang tunay na ama ng bata. Hindi nagsasalita si Mia. Ngunit hindi ko kayang tingnan lang siya ng ganoon. Tiningnan ko ang bata ulit. Maliit, marupok, walang alam sa mga nagawa ng matatanda. Rico, tumingala siya. Gusto mo ba siyang iligtas o ang sarili mo? Ang tanong na iyon ay nagpatigil sa kanya. Hindi ko sinasabi iyan para sisihin ka. Ngunit kailangan mong malinaw na magkaiba ang dalawa. Yumuko si Rico. Paos ang boses. Hindi ko na alam. Nagbuntong hininga ako. Pinili mong maniwala sa isang bagay na hindi totoo. Ngayon, kailangan mong tanggapin ang bunga ng iyong pinili. Pero ang bata, sinabi ko na, walang kasalanan. Kaya ikaw, putol ko. Huwag kang humingi ng tulong sa akin. Tahimik si Rico. Ang tanging naririnig sa kwarto ay ang regular na tunog ng mga makina. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, nahanap ko na ang taong iyon. Lumingon ako. Sino? Ang tunay na ama ni Ethan. Bahagya akong kumunot ang noo. Tapos, hindi siya umamin. Hindi ako nagulat. Sinabi niya na hindi niya iyon anak. At ayaw niyang magpa-test. Tiningnan ko si Rico. Bumabagal ang boses. Kaya, anong balak mong gawin? Mahigpit na kinapitan ni Rico ang kanyang kamay. Hindi ko alam. Pero hindi ako susuko. Hindi na ako nagsalita pa. May mga bagay na kailangan ng isang tao na tapusin. Ano man ang mangyari. Tumalikod ako at lumakad patungo sa pinto. Ana, huminto ako at hindi lumingon. Salamat sa pagdating mo. Hindi ako sumagot. Nagpatuloy lang sa paglalakad. Paglabas ko ng kwarto ng pasyente, nakita ko si Mia na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Tinitigan niya ako. Puno ng pagod at takot ang mga mata. Siguro alam na niya na dinala ako ni Rico dito. Dumaan ako, hindi huminto. Ate. Mahinang tawag ni Mia sa likod ko. Hindi ako lumingon. May mga salita na hindi ko na kailangang marinig. Paglabas ko ng ospital, bahagyang nasilaw ako sa sikat ng araw sa labas. Huminto ako sandali, huminga ng malalim. Ang kwentong ito ay lumayo na sa inaakala ko. Hindi na ito tungkol sa akin lang. At hindi na rin ito isang simpleng nabigong kasal. Ito ay naging isang serye ng mga maling pagpipilian na nagpatong-patong hanggang sa wala ng sino man ang makakapanatili sa labas. Ngunit kahit ganoon, may isang bagay na alam kong sigurado. Umalis na ako at hindi na ako babalik. Pagkatapos ng pagbisita ko sa ospital, bumalik sa dati ang lahat. Tahimik. Hindi na ako hinanap ni Rico. Hindi na rin tumawag si Mia. Para bang pagkatapos sabihin ang lahat ng kailangan sabihin, naintindihan na ng bawat isa
na kailangan na nilang magpatuloy sa kani-kanilang buhay. Bumalik ako sa aking normal na buhay. Trabaho, uwi, paminsan-minsan ay nakikipagkita kay Leah sa weekend, sa tahimik na mga gabi. Hindi ko na inuulit ang mga lumang alaala. Hindi dahil sa nakalimutan ko na, kundi dahil ayoko nang itago sa puso ko. Ngunit halos 1 linggo pagkaraan, habang nasa trabaho ako, nakatanggap ako ng mensahe mula sa hindi kilalang numero. Ikaw ba si Ana? Ako si Dylan. Nabasa ko ulit ng 1 beses. Wala akong naaalala. Anong Dylan? Napakabilis ng sagot ng mensahe. Ex-boyfriend ni Mia. Huminto ako ng ilang segundo. Hindi agad sumagot. Ngunit pagkatapos ay lumabas ang susunod na mensahe. Kailangan kitang makita. May kinalaman ito sa bata. Inilagay ko ang telepono sa mesa. Tinitigan ang labas ng bintana. Malinaw ang langit noon. Hindi mainit ang araw. Ngunit may kakaibang pakiramdam sa puso ko. Parang may huling kadena na malapit nang magkonekta. Sumagot ako. Saan? Ipinadala niya ang address ng isang maliit na coffee shop na hindi kalayuan sa aking opisina. Nang hapong iyon, dumating ako sa oras. Tumayo ang lalaking nakaupo sa sulok ng coffee shop nang makita ako. Siya ay nasa mga 30s. Matangkad ngunit payat at pagod ang mukha. Ginang Ana. Tumango ako. Hinila ang upuan at umupo. Bakit mo ako hinahanap? Hindi siya nagpaligoy-ligoy at diretso sa punto. Alam mo na ang nangyari, di ba? Hindi anak ni Rico ang bata. Alam ko. Huminga siya ng malalim. Nalaman ko lang din. Tiningnan ko siya. Kaya ano ang gusto mong kumpirmahin sa akin? Umiling siya. Hindi para kumpirmahin kundi para humingi ng tawad. Bahagya akong kumunot ang noo. Humingi ng tawad sa akin. Dahil kung hindi dahil sa akin, baka hindi mo na kailangan pang pagdaanan ito. Natahimik ako ng ilang segundo. At pagkatapos ay sinabi, pinapataas mo na ang iyong papel. Ngumiti siya ng mapait. Siguro, pero totoo iyan. Hindi ako nakikipagtalo. Magpatuloy ka. Tiningnan ni Dylan ang kanyang tasa ng kape. Dahan-dahang ang boses niya. Kami ni Mia ay nagkakilala sa loob ng 3 taon. Bago niya makilala si Rico, nagkaroon kami ng problema. Nalugi ako sa negosyo, may utang, at hindi rin maganda ang ugali ko. Gusto niyang umalis. Hindi ko siya napigilan. Huminto siya sandali, at pagkatapos ay nagpatuloy. Ang huli naming pagkikita ay bago kami tuluyang maghiwalay. Pagkatapos nito, pinutol niya ang komunikasyon. Hindi ako sumingit, nakikinig lang. Ilang araw na ang nakakaraan. May naghanap sa akin, si Rico. Medyo nagulat ako. Nahanap ka niya? Hindi mahirap. Dinala ako ni Mia sa bahay ng ilang beses. Bahagya siyang ngumiti. Ibinigay niya sa akin ang resulta ng test at hiningi akong magpa-test ulit. Ginawa mo, tumango si Dylan. Nagkatugma ang resulta. Hindi ako nagulat. Tanging kapag narinig ko, mula sa taong sangkot mismo, iba ang pakiramdam. Kaya bakit mo sinabing hindi mo siya kinikilala? Natahimik si Dylan ng ilang segundo. At pagkatapos ay sinabi, dahil wala akong karapatan. Tiningnan ko siya. Naghihintay ng mas malinaw na sagot. May utang ako. Hindi sigurado ang trabaho ko. Wala akong kakayahang magpalaki ng bata, lalong hindi makapagbayad ng gastos sa pagpapagamot niya. Lumalim ang boses niya. Para saan ko siya kikilalanin? Para pabayaan lang ulit? Nagbuntong hininga ako. Kaya sa tingin mo, mas mabuti na hindi mo siya kilalanin. Ngumiti si Dylan. Ngunit walang kaunting kagalakan sa kanyang mga mata. Kahit paano, mayroon pa rin siyang tatawaging, Papa. Kahit hindi totoo, umiling ako. Niloloko mo ang sarili mo. At niloloko mo rin ang bata. Tahimik siya. Wala akong pakialam kung kikilalanin mo siya o hindi. Ngunit dapat mong maintindihan, hindi lang ito tungkol sa pangalan. May kinalaman ito sa buhay ng isang bata. Mahigpit na kinapitan ni Dylan ang kanyang kamay. Alam ko, kaya anong balak mong gawin? Tiningnan niya ako. May kaunting determinasyon sa kanyang mga mata kaysa sa simula. Magpapatest ako ng opisyal.
Kikilalanin ko siya bilang tunay na ama. Ngunit kailangan ko ng oras. Oras para saan? Para ayusin ang aking buhay. Kailangan ko, kahit papaano, ng kakayahang maging responsable. Tiningnan ko siya. Hindi naghuhusga. Hindi rin nagpapayo. Iyan ang iyong pagpipilian. Tumango si Dylan. Ngunit bago ko gawin iyan, gusto kitang makita. Para saan? Para linawin ang lahat. Dahil alam ko na, kung wala ka, siguro ang katotohanan ito ay hindi kailanman malalantad. Bahagya akong ngumiti. Masyado mo na akong pinahahalagahan. Hindi. Sinasabi ko lang ang totoo. Isang maikling katahimikan. Tumayo siya. Bahagyang yumuko. Salamat at hindi ka na nahimik. Hindi ako sumagot. Umalis siya muna. Nandoon ako sandali. Tinitigan ang malamig na kape. May mga tao na nagkakamali, ngunit hindi ganap na masama. Pinipili lang nila ang maling oras. Maling paraan. At kapag nalaman nila, huli na, ng gabing iyon. Pagdating ko sa bahay, nagring ulit ang telepono. Sa pagkakataong ito, si Rico. Sinagot ko. Hello? Medyo nagmamadali ang boses niya. Ana, nakita ko na si Dylan. Alam ko. Alam mo na. Nakita ko siya kaninang hapon. Natahimik sa kabilang linya ng ilang segundo. Anong sabi niya? Dapat tanungin mo siya mismo. Nagbuntong hininga si Rico. Pumayag siyang magpa-test ng opisyal. Ngunit kailangan niya ng oras. Kung gayon, maghintay ka. Ngunit sinabi ng doktor na wala nang masyadong oras si Ethan. Natahimik ako. Ana, hindi ko na alam ang gagawin. Sa unang pagkakataon, ang boses niya ay parang isang taong talagang nawawalan ng direksyon. Dahan-dahan kong sinabi, Rico, may mga bagay na walang sino man ang makakapagdesisyon para sa iyo. Naiintindihan ko. Kailangan mo lang piliin ang pinakakaunting mali. Walang sumagot sa kabilang linya kaagad. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, Salamat. Binaba ko ang telepono. Inilagay sa mesa. Sa labas, gabi na, nag-ilaw ang lungsod. Ang liwanag ay kumalat sa lahat ng kalsada. Ang buhay ay patuloy na nagaganap. Hindi humihinto para sa sinuman. At ang kwentong ito ay marahil ay dumarating na sa pinakamahalagang punto, isang desisyon na maaaring magbago sa lahat. Pagkatapos ng pakikipagkita kay Dylan at ng tawag ni Rico ng gabing iyon, naintindihan ko na ang lahat ay umabot na sa punto na hindi na maaaring ipagpaliban pa. Wala nang pagpapaligoy-ligoy, wala nang pag-iwas o pagpipilit. Naitulak na ang lahat sa hangganan ng katotohanan, kung saan ang bawat isa ay napilitang pumili. Ang mga sumunod na araw, hindi na ako kusa na nagtanong ng kahit ano. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho at sa aking pang-araw-araw na gawain. Ngunit sa aking puso, alam kong sa panig ni Rico ay magulo ang lahat. Nang hapon ng ikatlong araw, pagkatapos kong mag-out sa trabaho, nagring ulit ang telepono. Sa pagkakataong ito, hindi si Rico kundi isang pamilyar na numero. Ang aking dating biyenan. Tinitigan ko ang screen ng matagal, at pagkatapos ay sinagot. Hello? Ang boses niya ay hindi na kasing taas ng dati kundi mababa. May kaunting pagod. Ana, malaya ka ba? Gusto kitang makita. Medyo nagulat ako. May problema po ba, nanay? Gusto kitang kausapin. Ikaw lang ang makakaintindi sa kwentong ito. Natahimik ako ng ilang segundo, at pagkatapos ay nagtanong. Saan? Sa coffee shop malapit sa bahay mo. Nandito ako. Hindi ako tumanggi. Pagdating ko, nakaupo na siya sa isang pamilyar na sulok. Halatang tumanda na siya. Mas marami na ang puting buhok. At ang kanyang mukha ay wala na ang dating katalinuhan. Nang makita ako, tumayo siya ngunit pagkatapos ay umupo ulit na parang hindi niya alam kung saan magsisimula. Hinila ko ang upuan at umupo sa harap niya. Bakit po kayo tumawag sa akin? Tiningnan niya ako. May kaunting pagkabalisa sa kanyang mga mata. At pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. Ang tungkol kay Rico. Alam mo na ang lahat, di ba?
Hindi ako umiwas. Opo, alam ko. Nagbuntong hininga siya, mahigpit na nakakapit sa tasa ng tsaa. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang lahat. Wala akong sinabi. Kinausap ko na si Mia. Umamin na siya sa lahat. Nanginginig ang boses niya. Sabi niya, anak daw ng iba ang bata. Tiningnan ko siya ng walang anumang espesyal na emosyon. Opo, tumingala siya. Namumula ang mga mata. Alam mo ba ang pakiramdam ko noon? Naramdaman ko na niloko ako sa loob ng ilang taon. Bahagya akong kumunot ang noo. Kayo po? Tumahimik siya. Hindi malaki ang tanong ko ngunit sapat para hindi niya maiwasan. Pagkaraan ng ilang sandali, mahina niyang sinabi, alam kong nasaktan ka rin. Hindi nasaktan, nanay. Kundi hindi makatarungan ang pagtrato sa akin. Tumango siya. Nanikip ang lalamunan. Patawad. Tiningnan ko siya. Sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, nakita ko siyang sinasabi iyon ng totoo. Ngunit hindi ako agad sumagot. Tinawagan kita. Hindi lang para humingi ng tawad. Pinunasan niya ang gilid ng kanyang mga mata at nagpatuloy. Gusto kitang humingi ng pabor. Nahulaan ko na ang tungkol sa bata. Tumango siya. Alam kong wala ka ng obligasyon, ngunit hindi ko kayang tingnan lang siya ng ganoon. Tiningnan ko siya ng diretso. Anong gusto ninyong gawin ko? Nag-alinlangan siya. Narinig ko kay Rico na may malawak kang koneksyon na maaaring makatulong sa paghahanap ng bone marrow donor. Umiling ako. Mali ang pagkakaintindi ninyo, nanay. Wala akong ganoong kakayahan. Kailangan sundin ang medikal na proseso. Walang sino man ang makakatulong sa pamamagitan ng koneksyon. Tahimik siya. Nagpatuloy ako. Ang kailangan nating hanapin ay hindi tagalabas kundi ang tunay na ama ng bata. Mahigpit na kinapitan niya ang kanyang mga kamay. Alam ko, pero ayaw niyang aminin. Kaya, anong balak mong gawin? Tumingala siya. Medyo tumigas ang boses. Kung hindi niya aaminin, idedemanda ko siya. Medyo nagulat ako. Sa tingin mo ba? Simple lang ang bagay na ito? Hindi simple pero hindi ko siya hahayaan na umiwas sa responsibilidad. Nagbuntong hininga ako. Naisip niyo ba ang bata? Kapag inilabas ang lahat sa batas, ano ang mangyayari sa kanyang pagkakakilanlan? Huminto siya. Ngunit kung hindi natin ito gagawin, hindi siya maililigtas. Natahimik ako. May mga tanong na walang ganap na tamang sagot. Tiningnan niya ako. Huminaw ang boses. Ana, ikaw ang pinakaunawa sa bahay na ito. Hindi ko talaga alam ang gagawin. Tiningnan ko siya. Wala nang galit sa aking puso. Tulad ng dati. Ngunit hindi na rin makakabalik. Na parang walang nangyari. Dati ay marami kayong pagpipilian. Ngunit pinili ninyong maniwala sa isang taong hindi mapagkakatiwalaan at binaliwala ang pinakapagkakatiwalaan. Yumuko siya. Alam kong nangyari na ang bunga ngayon. Walang sino man ang makakapag-ayos para sa akin. Wala na siyang sinabi. Umupo lang doon. Nanginginig ang mga kamay. Pagkaraan ng ilang sandali, mahina niyang sinabi. Hindi ko inaasahan na tutulungan mo ako. Gusto ko lang na huwag mo na akong kamuhian. Tiningnan ko siya ng matagal. Hindi ako galit. Tumingala siya. Talaga? Wala na akong kinalaman. Ang pangungusap na iyon ay magaan, ngunit sapat upang tapusin ang lahat. Tumango siya. Bumaba ang luha. Ganoon din. Tumayo ako. Kailangan ko nang umuwi. Hindi niya ako pinigilan. Sinabi lang, Ana, salamat. Hindi ako lumingon. Paglabas ko ng coffee shop, gabi na. Nag-ilaw ang mga ilaw sa kalsada. At abala pa rin ang mga sasakyan. Dahan-dahan akong naglakad. Hindi na mabigat ang aking puso. May mga relasyon na kapag natapos, hindi na kailangang maingay. Isang pangungusap lang na wala nang kinalaman ay sapat na. Ngunit alam ko na sa likod ko, ang kwentong iyon ay hindi pa tapos dahil mayroon pa ring isang bata na naghihintay ng pagkakataong mabuhay at mayroon pa ring mga tao na hindi pa talaga nakaharap sa kanilang huling pagpipilian. Pagkatapos ng pakikipagkita sa aking dating biyenan,
Umuwi ako ng may kakaibang pakiramdam. Hindi na mabigat tulad ng dati. At hindi rin ganap na magaan, tulad ng isang libro na binuklat na hanggang sa huling pahina. Ang mambabasa ay hindi na kinakabahan, ngunit alam pa rin na may wakas na naghihintay. Akala ko dito na magtatapos ang lahat, ngunit kinabukasan ng umaga. Pagdating ko sa opisina, bago pa ako nakaupo, hinila na ako ni Leah sa isang sulok. Mahina ang boses. Ana, narinig mo na ba ang balita? Inilagay ko ang bag ko sa mesa. Anong balita? Tiningnan ako ni Leah. Seryoso ang kanyang mga mata. Si Dylan, umamin na siya. Huminto ako. Umamin ng ano? Umamin na siya ang tunay na ama ng bata. Kakagaling lang niya sa opisyal na test. Natahimik ako ng ilang segundo. Tapos, nagbuntong hininga si Leah. Hindi pa tapos, simula pa lang. Hindi na ako nagtanong pa. Ngunit alam ko sa aking puso na kapag nakumpirma na ang katotohanan sa pamamagitan ng mga dokumento, wala nang babalikan. Nang hapong iyon habang nagtatrabaho ako, tumawag si Rico. Sinagot ko. Kalmado ang boses. Hello? Natahimik sa kabilang linya ng ilang segundo at pagkatapos ay nagsalita siya. Ana, malinaw na ang lahat. Oo, pumirma na si Dylan ng kumpirmasyon. Ganap na nagkatugma ang mga resulta ng test. Hindi ako nagulat. Kung gayon, mabuti. Lumalim ang boses ni Rico. Hindi kasing ganda ng iniisip mo. Bahagya akong kumunot ang noo. Anong ibig mong sabihin? Nagbuntong hininga siya. Umamin siya, pero ayaw niyang mag-donate ng bone marrow. Mahina akong kinapitan ng aking kamay. Bakit? Nagpa-test na sila. Hindi tugma. Natahimik ako. Isang posibilidad na akala ko ay solusyon. Ngunit pala ay isang dead end. Kaya ngayon? Ngumiti si Rico, nang mapait. Ngayon, halos wala ng paraan. Paos ang boses niya. Sinabi ng doktor na kung hindi makahanap ng angkop na donor sa loob ng ilang linggo, magiging napakahirap na panatilihin siya. Wala akong sinabi. Sa kabilang linya, nagpatuloy si Rico. Nagparehistro ako sa International Bone Marrow Bank, ngunit napakababa ng posibilidad na makahanap ng angkop na donor. Ipinikit ko ang mga mata ko ng isang segundo. Nagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit hindi pa rin sapat. Isang mahabang katahimikan. Dahan-dahan kong tinanong, kumusta si Mia? Natahimik si Rico ng matagal, at pagkatapos ay sinabi, halos bumagsak na siya, ang sarili niyang gawa. Kailangan niyang panagutan. Alam ko, lumalim ang boses niya, ngunit sa pagtingin sa kanya at sa bata, hindi ko na makilala ang tama sa mali. Naiintindihan ko na kapag nakaharap sa isang buhay, ang hangganan sa pagitan ng tama at mali ay minsan nagiging malabo. Ana. Oo, gusto kitang makita ulit. Natahimik ako ng ilang segundo. Para saan? May gusto akong sabihin ng personal. Hindi na ako nagtanong pa. Saan? Sa dating coffee shop. Ngayong gabi, pumayag ako. Nang gabing iyon, dumating ako sa oras. Nakaupo na si Rico. May kape sa harap niya na hindi pa niya nagagalaw. Tiningnan niya ako. Habang papalapit ako, wala na ang dating pag-aalinlangan, kundi isang kakaibang kapayapaan. Umupo ako. Sige, magsalita ka. Tiningnan ako ni Rico ng matagal. At pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. Marami akong pinag-isipan. Hindi ako sumingit. Akala ko dati na kapag nahanap na ang tunay na ama ng bata, magkakaroon ng solusyon ang lahat. Bahagya siyang ngumiti. Ngunit pala, hindi. Tiningnan ko siya. Kaya anong balak mong gawin? Tumingala si Rico. Mas malinaw ang boses. Ako ang magdodonate ng bone marrow. Huminto ako. Hindi ka ang tunay na ama. Alam ko. Kaya paano? Sinabi ng doktor na kahit hindi tunay na ama, may posibilidad pa ring magkaroon ng compatibility. Kahit napakababa. Hindi imposible. Tiningnan ko siya. Sa unang pagkakataon sa buong usapan na ito, naramdaman kong talagang matino siya. Nagpa-test ka ulit. Tumango si Rico.
Preliminary result. May posibilidad. Wala akong sinabi. Nagpatuloy siya. Kung magkakaroon ng mas malalim na test, maaaring matukoy ng malinaw, ngunit anuman ang resulta, susubukan ko. Dahan-dahan kong tinanong, bakit? Tiningnan ako ni Rico. Hindi umiiwas ang kanyang mga mata. Dahil tinawag ko siyang anak sa loob ng ilang taon. Natahimik ako. Anuman ang katotohanan, totoo ang damdaming iyon. Lumalim ang boses niya. Hindi ko siya kayang iwan sa ngayon. Tinitigan ko siya ng matagal. Si Mia? Ngumiti si Rico. Nang mapait. Wala na siyang karapatang magdesisyon sa bagay na ito. Kasama mo pa rin siya. Hindi. Medyo nagulat ako. Umalis na ako. Pansamantalang nakatira malapit sa ospital. Tumango ako. Makatuwiran iyan. Ana. Tinawag niya ako. Mas mahina ang boses. Hindi ko inaasahan na babalik ka. Hindi ko rin magagawa. Wala akong sinabi. Gusto ko lang sabihing salamat sa iyo. Salamat sa ano? Dahil hindi ka nanahimik. Bahagya akong ngumiti. Kung nanahimik ako, mamumuhay ka pa rin sa isang kasinungalingan. Oo, pero kahit papaano, hindi mo na kailangan pang harapin ito. Umiling si Rico. Hindi lang iyan. Mas huli lang sana. Hindi ako sumagot pagkaraan ng ilang sandali. Sinabi niya, kung hindi nangyari ang lahat ng ito, siguro hindi ko kailanman matutuklasan kung saan ako nagkamali. Tiningnan ko siya. Nalaman mo na. Para saan? Natahimik si Rico. At pagkatapos ay sumagot, para hindi na magkamali ulit. Hindi na ako nagsalita pa. May mga sagot na hindi na kailangan pang husgahan kung tama o mali. Natapos ang usapan ng tahimik. Walang karagdagang paumanhin. At walang pagpipigil. Dalawang tao lang na nagkasama sa isang yugto ng buhay. At pagkatapos ay huminto. Nang tumayo ako para umalis, tinawag ako ni Rico. Ana! Lumingon ako. Kung isang araw matapos na ang lahat, umaasa ako na mamuhay ka ng maayos. Tumango ako. Ikaw din. Umalis ako. Lumabas. At hindi lumingon. Nang gabing iyon, naglakad ako ng malayo bago umuwi. Hindi dahil sa malungkot ako, kundi dahil gusto kong maramdaman nang mas malinaw ang gaan sa puso ko. Sa wakas, ay papalapit na sa pagtatapos ang kwentong ito. Isang pagtatapos na walang sino man ang gusto ngunit kinakailangan. At sa pagkakataong ito, wala nang sino man ang makakatakas. Ang mga sumunod na araw, ang aking buhay ay naging kakaibang regular. Wala nang sunod-sunod na tawag sa telepono. Wala nang mensahe na nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Ang lahat ay tila bumalik sa tamang lugar. Tahimik ngunit hindi ganap na walang pakiramdam. Ang puso ko lang ang hindi na nahila sa mga bagay na hindi sa akin. Hanggang isang umaga, pagpasok ko sa opisina, nakatayo na si Leah sa aking mesa. Sa pagtingin sa kanyang mga mata, alam kong may problema. Ana, inilagay ko ang bag ko. Bakit? Binaba ni Leah ang boses na parang takot na may makarinig. Si Rico, na ospital na. Huminto ako. Anong nangyari? Hindi siya may sakit. Naghahanda na para sa transplant. Tiningnan ko siya. Bumagal ang tibok ng puso ko. May resulta na ba? Tumango si Leah. Tugma. Hindi ganap. Ngunit sapat ang kondisyon para isagawa. Natahimik ako. Isang napakaliit na posibilidad na sa huli ay nangyari. Kailan? Bukas. Wala na akong sinabi. Tiningnan ako ni Leah ng matagal at pagkatapos ay nagtanong, pupunta ka ba? Hindi ako agad sumagot. Ang tanong na iyon ay wala pa ring sagot sa akin. Nang tanghali, umupo ako mag-isa sa staff room. Tinitigan ang labas ng bintana. Sa labas, patuloy na sumisikat ang araw. At ang mga tao ay patuloy na naglalakad ng normal. Ang buhay ay hindi humihinto para sa sinuman. Kahit na ang taong iyon ay nakaharap sa isang operasyon na nagpapasyang buhay o kamatayan. Kinuha ko ang telepono, tiningnan ang contact list, at huminto sa pangalan ni Rico. Nag-alinlangan ang aking daliri sa screen ng ilang segundo, at sa huli ay pinatay pa rin. Hindi ako tumawag.
Hindi dahil sa malamig ako kundi dahil alam kong sa ngayon, ang aking paglitaw ay hindi na mahalaga tulad ng dati. Ngunit ng hapon, tumawag mismo si Rico. Sinagot ko. Hello? Ang boses niya ay malalim ngunit napakalinaw. Ana, gusto kong ipaalam sa iyo. Oo, bukas, magsisimula na ako sa proseso. Alam ko na, natahimik sa kabilang linya ng isang segundo, at pagkatapos ay sinabi niya, hindi ako sigurado kung makakalabas ako sa operating room ng normal. Ipinikit ko ang mga mata ko ngunit nanatiling kalmado ang boses ko. Huwag kang magsalita ng ganoon. Kailangan mong lumabas. Dahan-dahang nagsalita siya, na parang inaayos ang bawat pangungusap. May mga bagay na kung hindi ko sasabihin ngayon, baka wala nang pagkakataon sa hinaharap. Hindi ko siya pinutol. Hindi ko inaasahan na patawarin mo ako. Hindi ko rin inaasahan na babalik ka. Gusto ko lang na kung may mangyari, huwag mong isipin na ako ay ganap na masamang tao. Idinilat ko ang mga mata ko at tumingin sa unahan. Hindi ka kailanman ganap na masamang tao. Sa kabilang linya, tahimik si Rico. Nagpatuloy ako. Napakagaan ang boses ko. Nagkamali ka lang. Isang mahabang katahimikan. Salamat. Hindi ako sumagot. Nagpatuloy si Rico. Kung magaling na ako, hindi na kita guguluhin. Hindi mo na kailangang sabihin iyan. Kailangan ko. Matatag ang boses niya. Dahil alam kong wala nang lugar para sa akin sa buhay mo ngayon. Hindi ako umayaw. Pero Ana. Oo. Kung maaari. Bukas. Maaari ka bang pumunta sa ospital sandali? Mahina kong kinapitan ng aking kamay. Para saan? Kahit bago lang ako pumasok sa operating room, gusto kitang makita ng isang beses. Natahimik ako, hindi dahil sa hindi ako makasagot, kundi dahil iniisip ko kung ang pagpunta ko ay magpapagulo pa sa lahat. Hindi mo na kailangang magsalita ng kahit ano. Nagpatuloy si Rico. Tumayo ka lang doon. Huminahon ang boses niya. Para malaman ko na hindi ko ganap na nawala ang lahat. Huminga ako ng malalim. Hayaan mo akong mag-isip. Sige. Natapos ang tawag. Nang gabing iyon, hindi ako agad nakatulog. Umupo ako ng matagal sa mesa. Tinitigan ang isang walang hangganang espasyo. Sa isip ko ay hindi na ang mga lumang alaala, kundi isang napakasimpleng tanong. Dapat ba akong pumunta? Ang pagpunta ay hindi para bumalik, hindi para magpatawad, kundi para tapusin ang isang yugto ng buhay ng mas kumpleto. Kinabukasan ng umaga, nagtrabaho pa rin ako, tulad ng dati. Tiningnan ako ni Leah. Nang walang tanong, siguro naiintindihan din niya na may mga desisyon na hindi maaaring pilitin. Nang gabing iyon, nagpadala ako ng maikling mensahe kay Rico. Pupunta ako. Nang babanasan, hindi siya agad sumagot. Pagkaraan ng ilang sandali, isang linya lang ang lumitaw. Salamat. Nang araw na iyon, dumating ako sa ospital nang mas maaga kaysa sa oras ng appointment, hindi dahil sa nagmamadali ako, kundi dahil gusto kong magkaroon ng sapat na oras para maging kalmado. Ang pasilyo ng ospital ay pareho pa rin ng dati. Amoy disinfectant, mga yapak, mahihinang usapan. Sa lugar na ito, bawat isa ay may sariling kwento, ngunit walang sinuman ang may oras upang makinig sa kwento ng iba. Tumayo ako sa labas ng kwarto ni Rico ng ilang minuto bago pumasok. Pagbukas ng pinto, nakita ko siyang nakaupo sa kama. Nakasuot ng damit ng pasyente. Maputla ang mukha, ngunit napakamaliwanag ang mga mata. Nang makita ako, bahagya siyang natigilan, at pagkatapos ay ngumiti. Nandito ka na. Tumango ako. Oo, nasa kwarto rin si Mia. Nakaupo siya sa sulok, namumula ang mga mata, payat ang mukha. Nang makita ako, tumayo siya ng may kaunting pagkaasiwa. Ate, hindi ako sumagot. Tiningnan ko lang siya ng isang beses. At pagkatapos ay iniwas ang tingin ko. Huwag ka nang magsalita ng kahit ano. Malinaw na ang lahat. Nagsalita si Rico. Mia? Maaari ka bang lumabas sandali? Nag-alinlangan siya ng ilang segundo. At pagkatapos ay tumango. Opo.
Nang magsara ang pinto, naging tahimik ang kwarto. Lumapit ako sa upuan, umupo sa tabi ng kama, ngunit pinanatili pa rin ang sapat na distansya. Si Rico ay hindi pa rin gising. Ang mukha na dating napakapamilyar. Ang lugar kung saan ko inilagay, ang lahat ng aking tiwala, ngayon ay kakaibang naging estranghero. Nandoon ako, walang sinasabi, tinitigan lang. Pagkaraan ng ilang sandali, bahagyang gumalaw ang kanyang kamay, bahagyang nanginginig ang mga talukap ng mata at pagkatapos ay nagmulat. Tiningnan niya ang kisame ng ilang segundo na parang binabalik ang kanyang kamalayan. At pagkatapos ay dahan-dahang nilingon ako. Nang makita ako, bahagya siyang nagulat. Ana, mahina ang boses niya ngunit malinaw. Tumango ako. Oo. Tinitigan niya ako ng matagal na parang tinitiyak na hindi siya nagkakamali. Buhay pa ako? Bahagya akong ngumiti. Oo. Ipinikit niya ang mga mata niya ng isang segundo at pagkatapos ay huminga. Kaya, swerte. Isang maikling katahimikan ang dumaan. Kailan ka dumating? Kani-kanina lang. Tumango siya. Salamat sa pagdating mo. Dumating ako para makita kung makakaahon ka. Bahagya siyang ngumiti. Nakaahon ako. Oo. Hindi kami gaanong nagsalita. Wala nang tanong. Wala nang paliwanag. Dalawang tao lang na pagkatapos ng lahat ay wala nang dapat pagtalunan o ipaglaban. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Rico, magbabago ako ng buhay. Tiningnan ko siya. Kailangan mong mabuhay. Tumango siya. Hindi para sa sino man, kundi para sa sarili ko. Hindi ako sumagot, ngunit sa aking puso, naintindihan ko na iyon lang ang magagawa niya mula ngayon. Ana. Oo. Hindi ako humihingi na bumalik ka. Alam ko. Gusto ko lang na kung magkikita tayo ulit sa hinaharap, makita mo ako bilang isang normal na tao. Tiningnan ko siya. Dahan-dahan ang boses. Naging normal na tayo. Sa totoo lang, natahimik siya at pagkatapos ay bahagyang tumango. Oo, tama. Tumayo ako. Magpahinga ka na. Aalis ka na? Oo. Tiningnan niya ako. Wala na ang dating pagpipigil sa kanyang mga mata. Tanging isang bagay na parang pasasalamat. Ana. Oo. Salamat sa pagiging kasama ko noon. Hindi ako lumingon. Alagaan mo ang sarili mo. Iyon ang huling salita ko. Nang lumabas ako ng kwarto, nakita ko si Mia na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Tiningnan niya ako. Wala na ang dating pagharap sa kanyang mga mata. Tanging pagod at pagtanggap na lang. Nagkasalubong kami. Walang sino man ang nagsalita. May mga relasyon na nagtatapos, nang tahimik ang pinakatamang pagtatapos. Umalis ako sa ospital. Lumabas. Kung saan mataas na ang sikat ng araw, mahaba pa ang buhay. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ngunit alam kong nakalampas na ako sa isang sapat na malalim na bahagi upang maunawaan kung ano ang dapat panatilihin. Kung ano ang dapat bitawan, ang pag-ibig, kung mali ang pagkakalagay, ay magiging pasanin. Ngunit kung alam mong huminto sa tamang oras, ito ay magiging bahagi ng alaala. Walang sakit, walang pagsisisi, kundi nangyari na. Lumakad ako ng hindi lumingon. Hindi dahil sa nakalimutan ko, kundi dahil hindi ko na kailangang maalala sa dating paraan. Minsan, ang pagiging mature ay hindi nangangahulugang magkaroon ng higit pa, kundi malaman kung paano bitawan ang mga bagay na hindi na akma sa iyo. At sa pagkakataong ito, kung isang araw, lilingon ka at makita mo na wala kang nagawang ikinapangamba ng iyong konsensya, at hindi ka kailanman tumalikod sa mga taong naging tapat sa iyo. Kung gayon, kahit gaano pa kasimple ang buhay, sapat na iyan, dahil sa huli, ang buhay ng tao ay hindi tungkol sa kung saan ka nakatayo, kundi sa kung paano ka namuhay.